O nga pala, tagapangulo, kamusta ka na lately? Ganun lang. Ikaw, ganun din ako. Inherit ko ang kumpanya ng pamilya. Karaniwan ay ano, magayos-ayos, mamasyal sa mga kalye, makipagkilala sa mga babae, walang saysay. Chu Yang, ikaw ang malaking tagapangulo ng klase namin. Siguradong mas magaling ka kaysa sa akin, na may pinakamababang marka sa klase. Dapat ay magtagumpay ka. Ako. Kakakaalis lang sa akin. Tinanggal. Tagapangulo. Hindi ko sinasabi ito sa iyo. Hindi ito katulad sa paaralan. Huwag masyadong mayabang. Narinig ko na tungkol sa virtual currency ay may pagkakataon. Bumili lang ako ng kaunti. Ito. Bakit ang taas na nito? Nag-invest lang ako ng 300,000. Ngayon, umabot na ito sa 2,000,000. Pinuno. Sabi mo, totoo nga ito. Bawat tao ay may kanya-kanyang kapalaran. Mayaman ako sa kapalaran. Hindi niya ito mapipigilan. Binabati ang host sa pagkakabain. Pinakamalakas na sistema ng pagpapakatotoo sa mga pangarap. Kapag na-detect, may tao na nagmamalaki sa harap ng host. Ang sistema ay magbibigay sa host isang malaking regalo ng pagpapakatotoo sa mga pangarap. Ano? Sistema ng pagpapakatotoo sa mga pangarap. Na-detect si Joe Jiang. Nagmamalaki kay host. Ang sistema ay magbibigay sa host 10,000 virtual na barya. Halaga ng 500 milyong dolyar. Totoo ba ito? Chu Yang, magaling ka naman talaga. Pero masyado kang nagmamadali sa trabaho. Ako naman. Ngayon, nagtatrabaho ako sa Huijin International. Kung makakasiguro ka, magpakatatag. Sa maayos na isip, maaari akong maghanap ng tao para ayusin ang iyong pagpasok. Pero, tungkol sa posisyon, mas mabuti pang magsimula ka sa seguridad. Alam mo rin, ang Huijin International ay isa sa mga nangungunang 500 kumpanya sa mundo. Kung ikaw ay mag-a-apply ng resume sa sarili mo, baka hindi ka pa makapagtrabaho. Wala kang karapatan maging gwardya. Pero mabait ako. Handang tulungan ka. Huijin International. Iyan ay isang pandaigdigang top 500 na kumpanya. Si Jiang. Napakamabait mo naman. Si Chu Yang. Si Jiang ay tumingin sa pagsasama ng mga kaklase at tinulungan ka. Huwag kang maging walang hiya. Napansin na si Joe Jiang ay nagmamalaki. Espesyal na ibinibigay sa host. 80%. Huijin International shares. Huijin International. 80% ng mga bahagi. Hindi ba ako magiging pinakamalaking shareholder ng Huijin International? Si Chu Yang. Si Joe Jiang ay kausap ka. Bakit ka nakatulala? Pasensya na. Medyo nawala ako sa isip. Yung tungkol sa trabaho. Mas mabuti na lang na huwag na. Mabait akong nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Huwag kang maging walang utang na loob. Talagang hindi ko kailangan. Sige na. Sa huli, may kanya-kanyang pangarap ang bawat tao. Kaya ganito. Sakto lang, binigyan ako ng tatay ko ng isang Rolls Royce. Ngayon ay kailangan ng isang full-time na driver. Dahil sa pagkakaibigan natin bilang mga kaklase, itong magandang trabaho ay para sa'yo. Ano sa tingin mo? Nakita na si Joe Jiang ay nagmamalaki sa host. Espesyal na regalo para sa host. Rolls Royce. Isang piraso na limitado sa buong mundo. Nagkakahalaga ng 300,000,000 20,000,000. Hindi. Si Joe Jiang, ang mayamang anak ng mayaman. Pinapalaki ang sarili ng labis. Walang kahit isang salita na totoo. Pinuno ng klase. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ay nakikita ang napakaraming lumang kaklase. Sa puso ko, talagang masaya ako. Tungkol sa sinabi mong trabaho, mas mabuti pang huwag na lang. Pinuno ng klase. Dapat mong pag-isipan ng mabuti. Ito ang iyong pagkakataon sa buong buhay mo. Ang tanging pagkakataon na makatagpo. Pagkakataon na makilala ang mga tao sa mataas na antas. Talagang hindi mo kailangan. Hindi mo alam ang iyong kapakanan. Huwag mo siyang alalahanin. Halika, mag-inuman tayo ng ilang baso. Chu Yang, huwag mong isipin ang sinasabi nila. Naniniwala ako sa'yo. Siguradong makakagawa ka ng isang matagumpay na karera. Wala akong problema. Nang lahat ay nagdududa sa akin. Tanging si Shanshan lamang ang nagmamalasakit sa akin. Mga kaibigan, ngayon ay masaya akong makasama kayong lahat. Ang pagtitipon ay talagang masaya. Mamaya, pagkatapos kumain, huwag munang umuwi. Sama-sama tayong pumunta sa KTV. Kumanta tayo ng mga kanta. Sakto, nandyan din ang class president. Ipakita mo sa amin. Ipakita ang iyong boses. Para magpasaya. Joe Jiang, ganyan ang sinasabi mo. Hindi ba ito labis na kawalang galang sa class president? Pumunta. Sakto. Ayaw ko ring iwanan ang grupong ito. Mga matagal ng kaklase. Shanshan.
Mamaya, sama-sama tayong makipag-chat. Mamaya, mag-usap tayo. Sige na. Talagang karapat-dapat siya bilang class president. Marunong makisama. Magandang araw. Ang kabuuang gastos ng inyong mesa, 24,000 yuan. Pwede bang malaman kung sino ang nagbayad? Mag-swipe ng card. Ang hapunang ito, kailangan ng 14,000. Joe Jiang, mukhang gusto mong ipagpakain ng buong klase. Ang galing. Hindi tulad ng ibang tao, na nag-iisa sa titulo ng class president, pero hindi naman nagawa ang anumang bagay para sa klase. Nakita mo ba? Yung ibinigay ni Jiang kanina, pero ito ay black card. Narinig ko, ang black card na ito, mayaman pero hindi ma-withdraw. Kailangan may kapangyarihan at impluensya. Talagang karapat-dapat si Jiang. Buhay. Ang card na ito ay may hindi sapat na balanse. Ginoo, ang card na ito ay may hindi sapat na balanse. Nagkamali ka ba? Ito ay isang black card ko. Ikinalulungkot ko, Ginoo. Ang pera sa bank card na ito, talagang hindi makarge. Subukan mo itong card na ito. Sige. Jiangge, huwag kang magalit. Ang hotel na ito ay masyadong mababa ang antas. Kahit ang black card ay hindi makarge. Hindi ito karapat-dapat sa iyo. Tama na. Jiangge, ang card mo ay masyadong mataas ang antas. Ang kagamitan na ito, hindi makasabay. Walang anuman. Halika, mag-inom tayo. Ginoo, ang card na ito ay kulang din sa balanse. May problema ba ang POS machine nyo? May problema nga. Ang halagang 24,000. Paano ko naman hindi makarge? Ginoo, walang problema ang POS machine. May iba pa ba kayong paraan ng pagbabayad? Alam mo ba kung gaano ito kabala? Ikinalulungkot ko, Ginoo. Kung mayroon kayong ibang paraan ng pagbabayad, kami. Maghintay ka, ako'y. Humihingi. Yang, kinuha mo ba ang iyong salary card? Nailabas mo na. Alam mo ba kung magkano ang pagkain na ito? 24. Ang sahod sa isang buwan ay 2,004, di ba? Jiangge, tingnan mo. Sanay ka nang gumastos ng malaki. Na-stimulate ang class leader. Chu Yang, hindi ka pa ba nahihiya? Chu Yang, huwag ka nang magpanggap. Ang mga gastos dito ay hindi. Kaya mong tustusan. Kakapanood ko lang. May problema lang sa card ko. Agad itong masosolusyonan. Chu Yang, huwag kang magpadalos-dalos. Ito ay 24,000. Gaano katagal ka dapat magtrabaho? Kung gusto ni Joe Jiang na magpanggap, hayaan mo siyang magpanggap. Walang anuman. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Akala mo kung sino ka. Hindi ka naman bilyonaryo. Kung gusto mo talagang magpumilit, huwag mong sisihin ako kung hindi kita bibigyan ng respeto. Kung ngayon, hindi mo maipapakita ang perang ito, huwag mong isipin na tutulungan kita. Ngayon, anuman, anong mangyayari? Lahat ay dahil sa sarili mong pagkakamali. I-swipe mo lang ang card. Matagumpay ang pagbabayad. Matagumpay ang pagbabayad. Salamat sa iyong suporta. Malugod kang inaanyayahan na bumalik muli. Hindi. Chu Yang, bayaran mo ang 24,000 na bill. Yang, ikaw ba ay nagkukunwaring baboy para makakain ng tigre? Totoo ba? Plus presidente, sabi mo dati na tinanggal ka. Hindi ba't niloloko mo kami? Ang hindi mo naman makatarungan. Chu Yang, wala nang dahilan para magpanggap. Nagpapapretend ka ba para magmukhang mayaman? Nangutang ka ba ng mataas na interes? Alam mo ba ang tungkol sa mataas na interes? Gaano kataas ang interes nito? Kaya huwag ka nang mag-alala. Talaga bang ayos lang kay Chu Yang? Iyan ay 24,000. Basta't masaya ang lahat. Sige. Dahil tapos na tayong kumain. Huwag na tayong magtagal dito. Kapapamok ko lang. Ang lokasyon ng romantikong club. Pupunta tayo roon para mag-enjoy. Sige, ako na. Talaga namang magaling si Jiangge. Ang mga private room ng romantikong club na ito ay 1 oras. Siguradong 6 na numero ang simula. Romantikong club. Jiangge. Ang mga resources mo ay sobrang solid. Nakita ang pagyayabang ni Joe Jiang at ng host. Bilang espesyal, ibinibigay sa host ang 100% na bahagi ng romantikong club. Jiangge, ang galing. Magandang babae. Nakasama ang mga kaibigan. Gusto mo bang makisali? Ang kuya ay may Rolls Royce.
Dadalhin kita sa isang drive. Hindi na. Tinanggihan mo ako. Nakakatuwa. Pero magandang babae. Gusto kong ipaalala sa iyo. Ang presyo ng pagtanggi ko. Kaya mo bang tiisin ito? Anong ibig mong sabihin? Shanshan. Ito. Ang taong ito ay mula sa nangungunang grupo sa lungsod A. Siya ang pinakamayamang anak ng U Group. Ang yaman niya ay lampas na sa 9 na numero. Sa lungsod A, masasabi talagang, siya ay may kapangyarihang kayang takpan ng lahat. Kung makakasama mo siya, sa hinaharap tiyak na magkakaroon ka ng walang katapusang kayamanan at karangyaan. Dapat mong talagang samantalahin ang pagkakataong ito. Siya ang unang nang insulto sa akin. Bakit ko kailangang samantalahin ang pagkakataon? May problema ba dito? Ang mapansin ni Yu Xiao ay isang biyaya para sa iyo. Magaling ka, bata. Marunong kang umintindi. Shanshan, kapag nakasama mo na si Yu Xiao, huwag mong kalimutan kami. Ang grupong ito ng mga lumang kaklase. Kung hindi dahil sa atin ngayon, na nagdaos ng reunion, baka wala kang ganitong pagkakataon. Ayaw ko. Cute na bata. Pinagtatawanan mo ba ako? Yu Xiao, pasensya na. Siya ay masyadong matigas ang ulo. Susubukan kong kausapin siya muli. Ikaw ay may malaking puso. Kumalma ka. Ako naman. Hindi naman mataas ang hinihingi. Hayaan mo ang babaeng ito. Samahan mo akong matulog ng isang gabi. Ikaw. At kayo. Bawat isa ay makakakuha ng hindi bababasa. 500,000. Shanshan, narinig mo ba? Basta't samahan mo si Yu Xiao ng isang gabi. Bibigyan niya tayo ng tig 500,000. Sa dami ng mga kaklase natin, hindi bababa sa ilang milyong piso. Kailangan mo lang sumunod ng isang gabi. Huwag kang masyadong kuripot. Shanshan, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ikaw. Hindi mo ba narinig? Sabi ni Shanshan ayaw niya. Chuyang, saan ka naman biglang sumulpot? Sabihin ko sa iyo, huwag kang magpanggap dito. Kung masira, ang magandang pagkakataon ni Yu Xiao. Tinatatanong kita, bakit sobrang nag-aalala ka para sa kanya? Bakit hindi mo siya alagaan? Zhoujiang, pinapaalalahanan kita. Shanshan, hindi ka pwedeng gumalaw. Ayaw ng inuman. Gusto mo ng parusang inuman, di ba? I Go Party KTV, 500,000 ni Yu Xiao. Ayaw mo. May paraan siya. Para kang hindi makaalis. Hindi ka makakakuha ng tulong. Sabi ni Hongge, kailangan kong sabihin. Dapat talagang bugbugin ang taong ito. Lalaki man o babae. Gusto mo bang pag-usapan ang mga naunang iyon? Mga pasaway. Ilang palo ang kailangan. Hindi ba't magiging masunurin sila? Ang mga taong ito ay pwedeng magsama-sama. Tamang-tama para sa kanila. Masayang teams. Mahabang aral. PYTIMES. Chuyang at Dai Shanshan. Kayo ay magdadala ng pasanin. Sa lahat kami. Chuyang, mabilis na humingi ng tawad kay Yu Xiao. Pinuno ng klase. Kumikita ka at hindi mo kami isinasama. Ayos lang. At kailangan mo pang ipahamak kami. Ano naman yon? Kayo. Sige na. Ako naman ay hindi tao na walang katwiran. Basta't magmakaawa ka sa akin. At magpatuloy ng 3 beses na pagyuko. Tawagin mo akong lolo. Ako ay pwedeng. Palayain kayo. Wala namang kasalanan si Chuyang. Anong mali? Bakit ako hihingi ng tawad sa iyo? Shanshan, hindi ka pa umabot sa aming antas. Wala kang kaalam-alam. Ang takot sa U Group. Pinuno ng klase. Si Yu Xiao ay nagpapakumbaba lamang sa iyo. Napakaluwag na nito. Huwag kang maging walang utang na loob. Ikaw talaga ay bahagi ng U Group. Batang mayaman. Tama. Tanging tahanan. Ako ang U Group. Nag-iisang tagapagmana. Nakita ang pagyayabang ni Yu Hong sa host. Espesyal na ibigay sa host. U Group. 50% at isa ng mga bahagi. Ikaw ang U Group. Nag-iisang tagapagmana. Kaya ako, ang U Group. Pinakamalaking shareholder. Paano ko hindi alam? Ikaw, U Group. Pinakamalaking shareholder. Alam mo ba, ang U Group ay nasa lungsod A. Anong katayuan? Sa taong katulad mo, huwag nang sabihing malaking shareholder ng grupo. Hindi ka nga karapat-dapat pumasok sa aming pintuan. Chuyang, alam mo ba ang sinasabi mo? Huwag nang magpaligoy-ligoy. Agad na humingi ng tawad kay Yu Xiao. Kung hindi, mag-ingat ka sa iyong buhay. Chuyang, kung hindi, iwanan mo sa akin. Kung totoo o hindi ang sinasabi ko, suriin mo at malalaman mo. Hindi na kailangang suriin. Ang sinasabi ko, hindi mo talaga kayang maging malaking shareholder ng grupo. Agad na maging masunurin. Humingi ng tawad sa akin sa pamamagitan ng pagyuko. Kung hindi, mag-ingat ka sa mga kahihinatnan.
Taya ka ba? Taya na. Ako ba ang U Group? Pinakamalaking shareholder. Kung matalo ako, ako'y magiging maayos. Humingi ng tawad sa iyo sa pamamagitan ng pagyuko. Tatawagin kitang lolo. Ayos. Pero kung matalo ka, kailangan mong mag-sorry kay Shanshan. Paano? Ang batang ito ay sobrang tiwala. Baka may daya. Tama nga. Bakit hindi tayo tumaya sa kanya? Matatalo ako. Tumaya na tayo. Ayos. Gusto kong makita. Anong kakayahan mo? Itay. May nagkukunwaring tayo. Mga shareholder ng U Group. Chu Yang. Isipin mo na lang. Huwag mo kaming isama. Okay. Ito ay usapan namin. Anong pakialam mo? Alam mo ba na nakasakit sa U Group? Ano ang mangyayari? Alam mo ba tungkol dito? Kung makarating ito sa U Group, sa tainga ng chairman, tayong lahat ay madadala mo. Bilisin mo habang may oras pa. Agad na humingi ng tawad kay Yu Xiao. Wala naman akong pagkakamali. Bakit ako ang dapat mag-sorry? Wala nang oras. Nandito lang ang tatay ko. Narinig ko. Ang U Group namin. Ang pinakamalaking shareholder ay nandito. Kailangan talagang tingnan. Ang tatay ko ay nabuhay ng ganitong katagal. Unang pagkakataon na makatagpo. Mayroong may ganitong lakas ng loob. Naglakas ng loob na magpanggap na tao ng grupo. Batang ito, maghintay ka ng 3. Lahat ng pagkakamali ay sa akin. Chu Yang. Naging sanhi ako ng problema sa iyo. Kung alam ko lang, sana. Una, umalis na ako kasama siya. Shan. Hindi ko kayang manood na nakapikit, habang pinapanood kang inaapi ng iba. Huwag mag-alala. Ang mga taong ito ngayon, hindi makagalaw ng kahit isang hibla sa akin. Ang laki ng iyong bibig. Sandali, huwag mong isama ang kung paano 3. Wala akong kaalaman. A11111 A11111 A11111. Lahat, tumahimik kayo. Itay, dumating ka. May nagpipanggap na tayo. Mga shareholder ng U Group. Ano pa ang sinasabi? Sinasabi pa na siya ang pinakamalaking shareholder. Nasaan ang tao? Siya nga. Si Yudong, di ba? Magbigay ka sa akin dito. Anong romantikong club ito? Magbukas ng isang marangyang VIP room. Ako at ang aking kaklase ay maglalaro. Bukod dito, isama mo ang iyong anak na walang muwang. Umalis ka na. Nagpapanggap ka pa dito. Chu Yang, gusto kong makita. Ang gulo na ito ngayon. Paano mo ito tatapusin? Ano ka bang tao? At pinapapunta mo pa ang tatay ko para dalhin ako. Ako na ito. Tumahimik ka. Ikaw na suwail na anak. Ginoong Chu. Ang inyong utos. Agad kong aayusin. Itay. Oo. Huwag kang maloko. Akira. Wala siyang anumang pagkakakilanlan. Bakit mo siya ginagalang ng ganyan? Ikaw. Tumahimik ka. Si Ginoong Chu ay may hawak ngayon ng 51% ng mga bahagi. Ito ay sa aming Yushi Group. Tunay at totoo. Pinakamalaking shareholder. Ano? Kailangan niyo ng isang pribadong silid, di ba? Magtiwala kayo. Agad kong aayusin. Pasensya na at nag-alala kayo sa aking anak. Tama. Mayroon akong isang pinakabagong modelo ng Rolls-Royce. Bilang kabayaran, gamitin niyo ito bilang sasakyan. Tungkol sa kanya. Magtiwala kayo. Hindi siya kailanman muling magpapakita sa inyong harapan. Kahit na 1 segundo. Sandali lang. Kanina, siya ay nagmura sa aking kaklase. Humingi ng tawad sa kanya. May ganitong mga bagay. Humingi ng tawad. Matanda na. Dapat ay mananagot sa sariling mga desisyon. Tanggapin ang responsibilidad. Hindi ba? Ikaw. Naging pipi ka na ba? Agad na humingi ng tawad. Pasensya na. Hintayin mo. Pupunta ako sa iyo. Ang batang ito ay hindi marunong makisama. Sana hindi ito nakaapekto sa inyong lahat. Wala na. Terra na. Oo. Iya. Wala na. Eva. Anong ginagawa mo? Terra na. Ito ay isang romantikong lugar. Ang pinakamagandang VIP na silid. Chu Yang, anong nangyari? May oras ka ba bukas? Meron. Kahit wala, kailangan meron.
Chu Yang, Lin's Martial Arts School. May boxing match na gaganapin ngayon. Kung libre ka ngayon, gusto mo bang pumunta tayong magkasama? Si Shanshan ay mahilig sa boxing match. Oo, syempre. Sige, sa loob ng martial arts school ng alas 9. Huwag tayong magkahiwalay. Martial Arts School, FRUINNHANG. Ano ba? Ang inyong Dragon Nation. Tanging ikaw na lang ba ang natirang basura? Akala ko ba magaling ka? Lumaban ka naman, gwapo. Lin Zhao. Tiyo Lin. Bakit hindi ka nalang sumuko? Hindi mo kayang manalo. Sumuko, walang ganun. Ang mga mandirigma ng Goryo sa kabila. Ganito ba nila kami nililibak, ang Dragon Nation? Basta't hindi ko kayang lunukin ito. Kung kaya mo, subukan mo. Hindi mo ba nakita na halos? Patay na si Tiyo Lin. Pasensya na. Hindi ko inasahan na ganito ang laban ngayon. Kung alam ko lang, walang anuman. Magpatuloy na lang sa panonood. Sumuko o hindi? Kung hindi ka susuko, papatayin kita. Sumuko. HMP. Hindi pa ako tapos. Wala tayong mga duwag sa Dragon Nation. Mga Dragon Nation na hindi kayang labanan. Ang inyong Dragon Nation. Mayroon pa bang ibang tao na may lakas ng loob na makipaglaban sa akin? Anong yabang? Aakyat na ako para makipag-compare sa iyo. Hindi pwede. Wala kaming alam na martial arts ngayon. Ngayon, aakyat na. Para lang sa mga tao ng Goryo. Para na ring nagbigay ng ulo. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Hindi ba tayo manunood na lang sa stick na ito? Ganito ba sila kayabang? Ikaw. Ikaw nga. Halika at makipaglaban ka sa akin. Chu Yang. Kami ay mga manunood lamang. Maaari kang tumanggi. Huwag. Huwag. Hindi ako pumapatay ng mga walang pangalan. Sino ka? Ibigay mo ang iyong pangalan. Ang laki ng iyong bibig. Gusto kong makita kung gaano ka kahusay, bata. Gaano ka kahusay. Ako ang pinakamagaling na boksingero sa Asia. Jin Chongwon. Venue. Nakita ang pagyayabang ni Jin Chongwon sa host. Espesyal na regalo para sa host. Pinakamalakas na guro ng martial arts sa Dragon Country. Unang sa Asia. Isang basura. Chu Yang. Ano ang sinasabi mo? Sabihin mo ang totoo. Sino ang taong ito? Kaya ba niyang gawin ito? Hindi na kailangang sabihin. Para lang sa atensyon. Mayabang. Para sa mga tulad mong walang silbi. Bibigyan kita ng isang braso. Hindi mo pa rin ako matatalo. Ganun ba? Para sa mga tulad mong palakas sa balon. Huwag mong sabihin na pinayagan mo ako. Ngayon, kahit na isang kamay lang ang ilalabas ko. Hindi mo pa rin ako matatalo. Chu Yang, huwag kang magpadalos-dalos. Si Jin Chongwon ay may matinding pagnanasa sa paghihiganti. Kung ganito ang sasabihin mo, magiging target ka niya. Huwag mag-alala. Siguradong mananalo ako. Tatlong segundo. Kaya kitang talunin sa venom. Napapadapa sa takot. 3 segundo. Ang yabang mo naman. Kahit na guro ng Dragon Country, hindi posible sa 3 segundo. Natalunin ng isang adulto. Batang lalaki. Maghanda ka na sa kamatayan. Paano mo ito nagagawa? Ikaw. Ano ka ba talagang tao? Ang kamay ko. Hindi na makakilos ang kamay ko. Ganon lang. Anong klaseng video ito? Ang batang lalaki mula sa Dragon Country ay pinahirapan ng mandirigma ng Goryo. Hayaan mong makita ko. Ang taong ito ay sobrang gwapo. Ngayon ang mga kaibigan ko ay naabala na ng balitang ito. Tingnan mo ang trending. Diyos ko. Ang video na ito na pinapalayas ang mandirigma ng Goryo ay umakyat na sa tuktok ng listahan. Tingnan ko. May kaunting pera ang ate. Gusto ng contact number ng gwapong ito. Ikaw sa itaas, magising ka. Kilala ko ang taong ito. Siya ang kaklase ko sa high school. Ngayon siya ay ang CEO ng higit sa 10 kumpanya.
Isang super yaman. Mawawalan ba siya ng kaunting pera mo? Mga netizen. Kaya alam mo na kung ano ang pangalan niya. I-post mo na. Ang mga netizen ay halos mabaliw na sa pagkaabala. Siya ay tinatawag na Chuyang. Mula ngayon, Chuyang, ikaw na ang aking Diyos. Diyos na Chu, Diyos na Chu. Ang galing-galing. Diyos na Chu, Diyos na Chu. Ang gwapo ni Diyos na Chu. Chuyang, ang gwapo mo kanina. Hindi ko akalain na marunong ka palang makipagbuno. At ang galing-galing mo pa. Wala iyon. Basta, mas interesado lang ako. Mas interesado ako sa mga ganitong bagay. Nag-ensayo lang ako ng kaunti. Narinig niyo na ba? Malapit nang mabankrupt ang Zuno Company. Zuno. Zuno. Ang katabi ko sa high school. Kinuha ang malaking bahagi ng aking buhay estudyante. Paano siya nakatagpo ng ganitong sitwasyon? Bankruptcy. Anong nangyari? Mukhang siya iyon. Matapos niyang ipamana ang kumpanya ng pamilya, tinarget siya ng mga kamag-anak. Narinig kong hindi siya makakuha ng investment. Naputol ang chain ng pondo. Shan, may iba pa akong mga bagay na dapat gawin. Sige, mag-ayos ka na. Trabaho muna. Uuwi na ako mag-isa. Anong sinasabi mo? Siyempre, kailangan muna kitang ihatid. Ginoong Zuno, Duan Group, tinanggihan din kami. Kung talagang hindi makakuha ng investment ang kumpanya, malapit nang maputol ang chain ng pondo. Alam ko na, talagang hindi magandang tao itong si Young Master Tang. Hindi siya makakakuha ng suporta mula sa inyo, Ginoong Shu. Ibigay na lang sa kumpanya. Puwersahin kayong sumunod. Bulaklak. Ngayon, walang sino man ang may lakas ng loob. Sa ilalim ng pressure ng pamilya Tang, mag-invest sa amin. Pangako, narinig kong kulang ka sa investment ngayon. Kabet na may kaunting ekstrang pera ako. Ilagay ko na lang muna ito sa iyo. Napakabuti. Ginoong Shu, ang malaking boss na ito na tinatawag na Chuyang, ay handang mag-invest sa amin. Hindi. Pumunta ka sa reception mamaya. Harangin siya at hikayatin na umuwi. Ngayon ay handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Siyempre, ito ay magandang bagay. Pero ito rin ay makakapagpalungkot sa pamilya Tang. Ayaw ko. Siya ay mapapahamak dahil sa akin. Pero, makinig ka sa akin. Hello, hinahanap ko si Shuno. Ikaw na si Cho, di ba? Pondo, pasensya na. Sabi ng aming Ginoong Shu. Sabi niya, hindi niya kailangan ng investment. Pakiusap, umuwi na. Hindi pa rin kailangan ng investment ko. Pasensya na, Ginoong Yang. Ako. Kung sasabihin ko, mayroon akong paraan para buhayin ang kumpanya. Ito. Noo. Noo. Ang gusto ko ay talagang napakasimple. Makipag-date ka sa akin. Pababain ko na lang. Ang ibang kumpanya ay may mga limitasyon sa inyong kumpanya. Bukod dito, bibigyan ko ang inyong kumpanya ng 5 milyong pondo. Ano sa tingin mo? Hindi na ito abala. Si Ginoong Tang. No. Hindi mo iniisip ang iyong sarili, kundi pati na rin ang kumpanya. Isipin mo rin ang iba. Ang pondo ng kumpanya na ito ay may mga resulta kapag ito ay naputol. Kaya ba nilang tiisin ito? Ikaw. No. Ang gusto ko ay talagang simple. Ito ay makipagkita at kumain lang. Ito. Ako. No. Ito ang pinakamainam mong pagpipilian. Hindi mo maaring pirmahan. Si Shuno. Maaari kitang bigyan ng pamumuhunan. Si Chuyang. Pamumuhunan. Tingnan mo ang itsura mong mahirap. Alam mo ba kung ano ang pamumuhunan? Si Tang Xinren. Kahit ano pa man ang mangyari sa kanya, hindi mo siya basta-basta masasabihan. Si Shuno, dapat mong makita ng mabuti ang iyong sitwasyon at ng iyong kumpanya ngayon. Ito ay, ako. Batang lalaki, makinig ka ng mabuti. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng Fire Group, ng tanging tagapagmana. Si Ginoong Tang ng Tang Family. Tang, Xin, Ran.
Paano? Natakot siya. Magsimula ka nang umalis. Huwag mong guluhin ang aking magandang pagkakataon. Si Shuluo, gaano pa kalaki ang kulang sa investment ng proyekto mo? Chuyang narehistro ang simbolong tatak pangkalakal. Ang investment ko na ito. Hindi ito basta-basta pera lang ang solusyon. Kailangan ng 5 milyon. Kung hindi, umuwi ka na muna. Hintayin mo akong magkaroon ng oras para makipagkwentuhan. Narinig mo ba, bata? 5 milyon. Hindi ito 500 piso. Bilisan mo na. No. 5 milyon. Akala ko kung gaano kalaki. Narito ang 50 milyon. Dapat ay sapat na ito para masolusyonan ang problema mo, di ba? Gaano? 50 milyon. Bakit? Marami ba ang 50 milyon? Okay lang naman. Sapat lang. Sapat lang ito para makabili ako ng sasakyan. Kahit nagmamalaki ka, kailangan mo ring maghanda ng draft. May 50 milyon ka ba sa bulsa mo? Nakikita kong kahit 50 piso. Hindi mo may bulsa. Kung makakabawi ako, anong kinalaman mo dito? Maghanda na ng kontrata para sa paglagda. Agad akong magpapadala ng pera. Ito. Gawin mo ayon sa sinabi niya. Pumunta ka at ihanda ang kontrata. Oo. No. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Sa halip, naniniwala ka sa taong ito na isang sinungaling na mandaraya. Sabihin ko sa iyo, kung sakasakaling magsisi ka mamaya, huwag ka nang bumalik para humingi sa akin. Hayaan nating lumipad. Ang grupo ay mag-reinvest sa iyo. Hindi na ito isang beses. Ganito na kasimple ang pakikipag-date. Huwag mag-alala. Wala kang pagkakataong ganun. Ikaw. Hindi pwede. Huwag maging Padalas Delos. Ang taong ito ay tiyak na. Sinadyang nais na magalit. Hayaan akong mawalan ng dignidad sa harap ni Nuno. Hindi ako pwedeng mahulog sa bitag. Halika. Ginoong Shu, ito ang kinakailangang kontrata. Chuyang, kung ang pondong ito ay nagdudulot sa iyo ng abala, huwag kang pumirma. Ako na ang bahala sa usaping pondo. Wala kang problema. Maliit na pera. 50 milyon ay maliit na pera. Huwag mong sabihin na babaliw ka. Ang kabuuang halaga ng serbisyo sa ilalim ng kontratang ito ay RMB 50 milyon na nakasulat 50 milyong yuan. Ayos na. Nakapirma na rin ang salin ng pera. Huwag lang puro kulog, dapat umulan din. Ito ay talagang 50 milyon. 50 milyon talaga ay 50 milyon. Ginoong Shu, may pag-asa na ang aming kumpanya. Ano? Talaga bang kaya niyang ilabas ang 50 milyon? Talagang totoo. Naalala ko na, kamakailan lang sa reunion ng mga kaklase. Sinabi na tayo ay naglabas. Nang banggitin natin, tayo ay isang nakatagong mayaman. Hawak ang higit sa 10. Malalaking ari-arian ng negosyo. At pinapahintulutan ng Pangulo ng U-Group na humingi ng tawad sa publiko. Ang taong iyon ay hindi ikaw, di ba? Talagang ako iyon. Ginoong Shu, ito ang kontratang kailangan ninyo. Chuyang, kung ang pondo na ito ay ikaw ay naguguluhan, huwag kang pumirma. Ako na ang bahala sa pondo. Wala kang dapat ipag-alala. Maliit na pera. 50 milyon ay maliit na pera. Huwag mong sabihin na babaliw ka. Ang kabuuang halaga ng serbisyo sa ilalim ng kontratang ito ay RMB 50 milyon na nakasulat 50 milyong yuan. Sige na. Nakapirma na rin ang salin ng pera. Huwag lang puro kulog, dapat may ulan. Ito ay talagang 50 milyon. 50 milyon ay talagang 50 milyon. Ginoong Shu, may pag-asa na ang kumpanya namin. Ano? Talaga bang kaya niyang ilabas ang 50 milyon? Talagang totoo. Naalala ko na, kamakailan lang sa reunion ng mga kaklase. Sinabi na may lumabas sa ating klase. Isang nakatagong mayaman. Hawak ang higit sa 10. Malalaking ari-arian ng negosyo. At pinapahintulutan ng Pangulo ng U-Group sa harap ng publiko. Humingi ng tawad sa harap ng publiko. Hindi ikaw yun, di ba? Talagang ako yun.
Pangako, Majay-invest ako sa iyo ng 50 milyon. Hindi ka nagmamadali na bayaran. Sa anumang kaso, ang perang ito, nasa kamay ko rin ay sobra lang. Dahan-dahan lang sa pag-ikot. Kapag may pera ka na, dahan-dahan mo nang bayaran. 50 milyon ay tila sobra lang. Ganito ang mundo ng mga mayayaman. Ginoong Shu, ang iyong matagal ng kaklase, nailigtas ng kumpanya. Chu Yang, kaya pala ikaw si Ginoong Chu. Fan po ako ninyo. Kasalanan ko na hindi kita nakilala. Hindi kita nakilala. Ang mga nangyari ngayon, lahat ay kasalanan ko lamang. Pakiusap ko sa inyo. Patawarin niyo ako sa likod ng Faiyu Group. Ginoong Chu. Ito ba ang sikat na tao sa internet kamakailan? Ang gwapong iyon na sumikat. Ang tungkol sa malupit na video ng mandirigma mula sa Korea. Ngayon ay nasa trending pa rin. Ano? Chu Yang. Ang gwapo mo naman. Lahat ay mga walang kabuluhang pangalan. Ginoong Chu. Alam ko talagang nagkamali ako. Kailangan niyo ba ng isang alalay? Paano kung maging alalay ako sa inyo? Ano sa tingin mo? Ate. Sa hinaharap, tiyak na hindi ako. Muling manggulo sa iyo. At hindi ko rin paplanuhin ang iyong kumpanya. Sa hinaharap, kung kailangan mo ng anumang yaman, huwag mag-atubiling magsalita. Tiyak na ibibigay ko ito ng buong puso. Anong sinasabi mo? Ikaw na ang bahala. Ginoong Chu. Oo, pwede. Pero, maaari bang magtagal ka sa ilalim ko? Depende pa rin sa iyong pagganap. Salamat, Ginoong Chu. Dapat din akong magpasalamat sa iyo. Ginoong Chu Yang, hindi ko talaga alam kung paano kita dapat pasalamatan. Walang anuman, mga dating kaklase lang. Isang simpleng bagay lang. Ito ang sinabi mo sa akin. Ang pinakamagandang subdivision sa Magic City. HMM. Talagang maganda. Siyempre, Kuya Yang. Ang mga nakatira dito ay mga kilalang tao sa Magic City. Mga personalidad. O mayaman o mahalaga. Narinig ko na ang pinakamayaman sa Magic City. Si Chin mo ay nakatira dito. Tara, tingnan natin. Hey, anong ginagawa nyo? Ikaw ang sinasabi ko. Anong tinitingnan mo? Bilisin mo at lumayo ka. Hindi mo man lang isinaalang-alang ang sarili mo. Sa ganitong lugar, ay para sa mga katulad mo, mga walang kwentang tao. May lugar ba na pwedeng puntahan? Ano ang sinabi mo kanina? Ito ay, Ginoong Tang. Ginoong Tang, paano ka napunta dito? Ito ba ay para bisitahin ng anong kaibigan? Ako na ang bahala, Yang HMM. Pasensya na, Ginoong Tang. Hindi ko alam kung sino siya. Kaibigan ninyo. Ako'y bulag sa katotohanan. PFFT. Darating ba ang boss ko? Kailangan pang tingnan ang iyong mukha. Ngayon na. Tawagin mo ang manager nyo. Ginoong Tang, nagkamali ako. Huwag mong sabihin sa manager namin. Mawawalan ako ng trabaho. Hey, ngayon, lumapit ka sa akin. Dito sa pangunahing pintuan. Ikaw, mababang uri na tao. Dumating na ang tao, ni hindi man lang nagtanong. Agad na gustong paalisin ng tao. Nawalan ka ng trabaho. Dapat lang. Si Ginoong Tang pala. Ginoong Tang, huwag magalit. Aayusin ko ito agad. Mga bagay na walang isip. Tinanggal ka. Agad na umalis ka. Manager, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sino ang magbibigay sa akin ng pagkakataon? Umalis ka. Ay nako, Ginoong Tang, huwag kang magalit, please. Saan ka pupunta? Sasamahan kita. Kuya Yang, anong masasabi? Pasensya na, manager. Ang aming komunidad. Nasaan ang pinakamagandang villa? Ginoo. Villa numero 9. Sige, ipakita mo kami. Pumunta sa villa na iyon, numero 9. Sige, sige. Sumunod ka sa akin. Tara na, kuya. HMM. Kailan nagkaroon ng ganitong tao sa Magic City? May lumabas na ganitong tao. Agad na gustong makita ang pinakamahal. Villa numero 9. Ginoong Chu, ito ang villa numero 9. Tingnan mo ng dahan-dahan. Kung may kailangan ka, makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras. Sige, aalis na ako. Sandali lang. Ginoo, may iba ka bang kailangan? Bayad. Pumunta ka na sa mga papeles.
Ano ito? Bakit ka nakatulala? Hindi mo ba narinig? Sabi ng kuya ko, kukunin namin ang bilya na ito. Oo, oo, oo. Pupunta na ako. Aasikasuhin ko ang mga papeles para sa iyo. Kuya Yang, alam ko na. Siguradong walang mali sa pagsunod sa iyo. Tara, pasok tayo at tingnan. Sige. May gustong bumili ng Villa numero 9. Mukhang kailangan kong bisitahin. Ang bagong kapitbahay ko. Ito ang Magic City. Ito ba ang pinakamataas na antas ng Villa? Ang ganda naman. Pupunta ako para tingnan. HMM. Kayo. Magandang araw. Ako ang may-ari ng Villa number 8. Nais ko sanang bumisita sa bagong kapitbahay. Kayo ba si Ginoong Chin? Si Chin mo? Sandali lang. Ipapaalam ko kay Yangge. Yangge, ang pinakamayamang tao sa Magic City. Chin mo. Dumating na siya para bumisita sa inyo. Pumasok na kayo. HMM. Pumasok. Magandang araw. Bagong kapitbahay. Ako si Chin mo. Nakatira sa number 8. Magandang araw. Chu Yang. Ito ang aking kaibigan. Tang Zinrin. Kakapasok lang ni Chu Xiao. Kailangan mo ng team ng mga katulong, di ba? Dati akong nasa Tianhai. Nagpatakbo ako ng isa. Pinakamataas na antas ng team ng mga katulong. Napaka-komportable. Kung kailangan ni Chu Xiao, maaari akong tumulong sa pakikipag-ugnayan. Napansin na nagmamalaki si Chin mo sa host. Espesyal na ibinibigay sa host ang Tianhai Domestic Service Company. 100% ng bahagi. Ganito ang paghanga ni Chin Xiao. Mukhang ang team na ito ay isang pangangailangan. Sige, aayusin ko na ito. Hello. Ito ang Tianhai Domestic Service Headquarters 4. Ako si Chu Yang. Oo, siya ang bagong boss ng inyong kumpanya. Ngayon, agad na magtalaga ng isang pinakamagandang koponan sa aking East Suburb number 1, Villa number 9. Sinasabi mong ikaw ang bagong boss. Tianhai Home Services. Hindi ba yun ang kumpanya ng pamilya ko? Ikaw. Paano mo nasabing ikaw ang bagong boss? Magandang ipinakilala ni Chin Xiao. Kaya't binili ko. Sa hinaharap, ang koponang ito ay mananatili dito. Kailangan ko ring magpasalamat sa mungkahi ni Chin Xiao. Totoong si Chu Xiao ay may malalim na kaalaman. Kung kailangan mo sa hinaharap, ang aking lugar, si Chin mo. Huwag magatubiling magsalita. Oo, tiyak. Mayroon pa akong ilang bagay. Kaya't hindi ko na kayo istorbohin. Oy, Chinzong, pakiusap. Mangyaring, Chinzong. Yangge, ang galing mo talaga. Ang Tianhai Home Services na ito ay ang pinakamalaking kumpanya ng serbisyo sa bahay sa bansa. Hindi ka nagatubiling bilhin ito. Wala itong anuman. Ngayon, ay may magandang tirahan na. Pero, parang hindi pa rin sapat ang saya. Kung magkakaroon sana ng isang mas malaking hot spring, mas maganda. Mas malaking hot spring. Alam ko ang isang lugar. Ang Lanshan Hot Spring Hotel sa Magic City. Iyon ang pinakamalaking hot spring center sa bansa. Totoo. HMM. Tara, tingnan natin. Pakiusap. Talagang hindi ako niloko ng batang si Tang Zinren. Talagang komportable ang hotel na ito. Ang ating Lanshan Hot Spring. Pero ito ang pinakamalaking hot spring base sa buong bansa. Mataas ang halaga ng kontrata. Dapat malaman, ang aming tubig ay nagmumula sa mataas na bundok na dinadala mula sa malalayong lugar. Mayaman sa mineral, para sa katawan ng tao. Maraming benepisyo at walang masama. Napansin na nagmamayabang si Manager Luo tungkol sa host. Tinatanggap ang espesyal na alok mula sa Lanshan Hotel. 100% ng bahagi. Ginoong Luo. Kung ganoon, hindi na ako magkokontrata. Ngayon, ako ang bago mong boss. Ang formula ng Snow Princess Beauty Cream na ito. Ngunit ito ay isang lihim ng korte. Napakahalaga. Ngayon ay 179 lamang. Maaari mo nang dalhin pa uwi. Ito ay, may nagbebenta ng mga bagay sa aking hotel. Totoo ba? Siyempre, totoo ito. Tingnan mo.
Ang aking balat. Ito ang ginamit ko kaya bumalik ang puti. Nakita ang pagyayabang ni Chen Jingting. Gantimpalaan ang host. Kumpletong formula ng Snow Princess Beauty Cream. At 10 sample. Ang bagay na ito. May mga peking ito. Kakabalik ko lang mula sa Sanya. Gumawa ako ng buong set ng pagpapaputi pero walang nangyari. Ang bote mong ito, talagang makakatulong. Mukhang nakatanong ka sa tamang tao. Nangako ako, kung gagamit ka ng 2 bote, babalik ka sa puti. Walang bisa. Maghanap ka sa akin para sa refund. Ginoong Luo, pumunta sa pampublikong paliguan. Kailangan ito ng pinsan ko. Magbibigay ako ng 10,000. Lahat ng beauty cream na nasa kamay mo. Kukunin ko lahat. Ang ginoong ito. Kahit na napakagwapo mo. Pero sa lahat ng bagay, kailangan nating bigyang pansin ang unang dumating, unang serbisyo. Unang dumating. Ganito. Papadalhan kita mamaya. Ano sa tingin mo, maaari ba? 100,000. Kung handa kayong isakripisyo, magbibigay din ako sa bawat isa sa inyo. 100,000 kompensasyon. Sige, ibigay mo sa kanya. Ibigay mo sa kanya ang puso. Salamat. Pero, ang bagay na ito ay talagang tulad ng sinabi mo. Makikita ang epekto sa loob ng 1 linggo. Siyempre, guwapo. Ang aming pampaganda ay isang makabagong produkto ng pagpapaputi. Chen Jingting. Tumahimik ka na agad. Ang ginoong ito ay ang bagong mayari ng Lanshan Hot Spring Hotel. Bagong mayari. Agad kang umalis. Huwag magmadali. Ginoong Luo, ayusin mo ang sitwasyon. Pumunta ka sa opisina at hanapin ako mamaya. Oo, ikaw. Dalhin mo ang iyong pampaganda. Sumama ka sa akin. Kuya. Kuya. Kuya, pasensya na. Nakakagambala sa iyong kasiyahan. Aalis na ako. Pumasok ka. Sige. Anong iniisip mo? May tao pa. Kaya pala si Chu Xiao. Ang saya-saya niya. Ipaliwanag mo. Nasa banyo ang pamangkin mo. Tungkol sa pagbebenta ng pampaganda. Nasa 60 milyong banyo ka. Nagbebenta ng pampaganda. Ang paraan na ito ay masyadong wild. Siya, mahirap ang pamilya niya. Gastos sa gamot ng nanay niya. Nalilito ako. Ginoong Chu. Hindi ito tungkol kay Manager Luo. Ang pangalan ko ay Chen Jingting. Ako ang sales champion ng Yuking Cosmetics. Ako ang nagpilit na dumating. Kung may parusa, ako na lang. Hindi naman ganoon ka seryoso. Nagkamali ka sa iyong trabaho. Hindi kita parurusahan sa ngayon. Mayroon akong bagong produkto dito. Ang pangalan ay Zuji. 1 buwan. Ibenta ito ng 10 milyon. Magtagumpay. Wala kayong problema ng tiyuhin mo. Hindi magtagumpay. Kayong dalawa. Umalis na kayo. 10 milyon. Paano? Sobra. Wala. Ginoong Chu. Manager Luo. Dalhin siya para ayusin ang mga papeles. Sa hinaharap, ang mga bagay tungkol sa pampaganda. Ipagkatiwala sa kanya ang buong responsibilidad. Oo. Mukhang interesado ka. Sa pampaganda na iyon. Oh, interesado sa batang sexy na iyon. Simpleng regalo lang. Ginoong Chu. Ang produktong Zuji na ito, talagang nakakabighani. Ang epekto nito ay talagang nagbago ng aking pananaw. Hindi lamang ito nagpapaputi. Wala rin itong ibang side effects. Maraming mga customer ang nag-aagawan para dito. Ginamit ko ang mga koneksyon kong naipon noon. Nakipag-ugnayan ako sa labas ng Magic City. Ang iba pang 3 pribadong channel. Lahat ay mga tiyak na kliyente. Ngayon, ang kita ay umabot na sa 40. Maganda. Natugunan mo ang aking inaasahan. Chen Jingting. Mula ngayon, formal kitang itinataguyod bilang Pangulo ng Snow Princess Brand Company. Chu Xiao. Ito. Mabuti. Tiyak na dadalhin ko ang Snow Princess sa tuktok ng mundo. Ito. May mga zero sa likod nito. Diyos ko. Ito ay 100 milyon. Ang maliit na perang ito. Bilang iyong panimulang kapital. Magandang Chen. Ang iyong kaluwalhatian ay nagsisimula pa lamang. Magandang Chen. Pakiusap. Si Dai Shanshan ay mas maganda na. Mukhang
Ang kanyang tunay na pagkatao ay nasa industriya ng kagandahan, bagong itinalagang pangulo ng kumpanya. Ginoong Dai, ito ay isang bagong brand na tinatawag na Snow Princess. Narito ang sample na ipinadala sa iyo. Sinasabing, inirerekomenda na subukan mo ito ng personal. Oh. Paano ito posible? Ang epekto ay napakalinaw. Ang bagay na ito, sapat na upang baguhin ang merkado. Kung makuha ko ito, bakit ako mag-aalala na hindi makakapagugat sa Magic City? Kailangan kong makipag-ugnayan agad sa kanilang namamahala. Ginoong Dai, may malaking nangyari. Kahapon sa bilog ng mga mayayaman, mayroong salusalo ang mga mayayamang kababaihan. Nagdala si Yang Tang ng tao upang dalhan sila ng sample ni Snow Princess. Ngayon, kumakalat na sa buong bilog ng mga mayayamang kababaihan. Lahat ay nag-iingay na gustong bumili. Kaya naman, nakipag-ugnayan na ba sa tao ni Snow Princess? Ang pamilya Tang ay palaging mayabang. Sa ngayon, hindi pa kami makakonekta. Batay sa impormasyon na mayroon kami ngayon, maaaring mahanap ang mayari ni Snow Princess. Mga 20 taong gulang. Ang yaman ay nasa bilyong halaga. Gayunpaman, palaging nakatago at hindi lumalabas. Hindi kailanman nakikita ang tao. Ay, may dala akong sample ngayon. Telepono ni Ginang. Chen, tingnan mo. Kung hindi, ako na ang makikipag-ugnayan. Ibigay mo sa akin ang telepono. Ako mismo ang makikipag-ayos. Batay sa iyong formula at pondo, naayos ko na ang pabrika. Agad na nagsimula ng produksyon. Sa kasalukuyan, nakagawa na ng 1,000 sample. Lahat ay naipadala na sa mga pandaigdigang target, sa mga kamay ng mga mayayamang kababaihan at mga sosyalita. Naniniwala ako na sa loob ng ilang araw, tiyak na magdadala si Zuji ng isang grupo ng mga bagong kliyente. HMM. Maganda. Walang anuman. Ikaw na ang sumagot. Kumusta? Ako si Chen Jingting. Kumusta, Ginang? Chen. Ako si Dai Shanshan mula sa Dai Group. Ginang. Dai. Magandang araw. Ang epekto ni Zuji. Ikaw ba ay nasisiyahan pa? Napakaganda ng epekto ni Zuji. Gusto kong makipag-usap sa inyong kumpanya tungkol sa pakikipagtulungan. Di ba yun ay? Ginoo Chu. Gusto ng Dai Group na makipagtulungan sa atin. Tanungin mo siya. Oras at lugar. Ako mismo ang pupunta. Sige, Ginoo Dai. Kaya't magtakda tayo sa 3 oras ng hapon sa makalawang araw. Magkakaroon tayo ng pag-uusap. Ano sa tingin mo? Ayos ba? Walang problema. Ginoo Chu. Ayon sa potensyal ni Zuji, hindi na natin kailangan ng pakikipagtulungan. Bakit ikaw? Kaibigan mula sa paaralan. Tulungan mo ako. Kaibigan mula sa paaralan. Pasok. Ginoo Dai. Hindi maganda. Biglang lumabas sa internet. Maraming negatibong balita tungkol kay Zuji. Sumabog na ang trending search. Ginoo Dai. Ang opinyon ng publiko ay nagiging isang panig. Ang board of directors ay nagbibigay ng pressure. Nagbabantang umatras sa kanilang mga bahagi. Ano sa tingin mo, kailangan ba nating muling suriin? Itigil ang kooperasyon. Sa tingin mo, ano ang pangunahing punto ng pag-atake sa mga komento? Ang epekto ay peke. Sobrang pag-anunsyo. Marketing na naguudyok ng gutom. Mali. Tiyak na hindi ito tubig mula sa gripo. May mga tao sa likod na nagtutulak. Nagpadala ng maraming marketing accounts. Ang produktong Snow Princess. Nagpapaisa ang mga kakumpetensya upang salakayin ito ng malaking halaga. Sila ay natatakot. Natatakot na ang Snow Princess ay lalawak sa pamamagitan ng channel ni Dai. Durugin ang buong merkado. Ginoong Dai. Kahit na ganito ang sinasabi. Pero sa board of directors, ako na ang bahala. Bumaba ka na muna. Ipaalam sa legal department ng kumpanya at makipag-ugnayan sa public relations department. Kolektahin ang mga black PR ng Snow Princess at mga ebidensya ng paninirang puri ni Yungjun. Itaguyod ang chain ng ebidensya. Maghanda ng liham mula sa abogado. Bago ang hapon bukas,
Gusto kong umakyat ang Snow Princess sa tuktok ng red list. Hindi problema ang pera. Gusto ko ng resulta. Gusto ng epekto na magdururog. Kuya, ito ang unang pagkakataon na nakita kitang nagmamadali. Ang alindog ni Chen Jingping. Ganito kalaki. Konting usapan. Gawin ang tamang bagay. Kaya't kami ay may tiwala. 3 taon na sodium. Maging pandaigdigang namungunang tatak. May katwiran ang sinabi ni Ginoong Chen. Ang produkto mismo ay sapat na nakakapagpaniwala. Ginoong Chen. Kami sa Dai Group ay nasa buong bansa. Mayroon kaming pinakamataas na antas ng mga channel sa industriya ng kagandahan. Sa ngayon, ang pundasyon ng Shueji ay hindi pa matatag. Maging sa buong internet, may mga nananawagan ng pag-atake. Napakataas ng panganib. Saan kami dapat maniwala sa iyo? Kahit na malakas ang boses sa internet. Pero sa huli, ang produkto ay dapat tingnan sa kanyang sarili, kalidad at reputasyon. Ito ay isang feedback na binayaran ng Shueji. Isang feedback mula sa customer. Makikita natin. Walang lumabas. Kahit isang negatibong pagsusuri. Hindi ito nangangahulugang anuman. Tama ang sinabi ninyo. Ang Shueji ay nagpapakita ng sinseridad. Ay nagbigay na para sa Dai Group. Nilinis ang lahat ng hadlang. Ginoong Chu. HMM. Chuyang 2 Chu Siyang. Ikaw ang pangulo ng Shueji. Narinig ko na ang matandang kaklase ay dumating para pag-usapan ng pakikipagtulungan. Dumating ako ng personal para magbalik tanaw. Bakit hindi mo na ako nakikilala? Hindi ko akalain, Ginoong Chu, na napakalalim ng iyong pagtatago. Ginoong Dai, ang iyong posisyon bilang pangulo, ay hindi mukhang dumating ka para makipagkita sa matandang kaklase. Nagbibiro si Ginoong Chu. Ipinapakita lamang ang respeto ng koponan. Oh, kahit na dumating ang pangulo, ano ang mangyayari? Hindi ba't ang reputasyon ni Zuji? Makakapagbalik buhay ba ito? Nagbago na ang panahon. Ang mga mayayamang babae, bigla na lang silang nagalit. Ang sitwasyong ito, talagang panalo si Zuji. Ang grupo ng mga mayayamang babae ay pinagsasampal ang mga troll. Gaano katatag ang suporta ni Zuji? Eksplosibo. Ang pinakamayamang si Chen Tai. Nagpakita ng lakas na nagbigay ng 1 bilyon. Suportahan ang liwanag ng lokal na produkto, si Zuji. Tungkol sa visa ni Zuji, gaano ito kalakas? Ganito ang sinasabi ng mga mayayamang babae. Ano na ngayon? Paano? Ito, si Chen Tai ay talagang lumabas at nakipag-usap sa iyo. At si Chin Mu, ang pinakamayaman, talagang lumabas at nakipagsama sa iyo. Si Chen Tai ay talagang lumabas at nakipag-usap sa iyo. At si Chin Mu, pinakamataas, ang pinakamayaman, si Bai Fu, talagang lumabas at nakipagsama sa iyo. Ito, tungkol sa pakikipagtulungan kay Zuji. Wala na akong masabi. Suporta na lang ang natira. HMPH. Ayos lang iyon. Ginoong Chu. Dahil tayo ay mga dating kaklase, kaya ang pagkakataong ito, maaari bang bigyan ng presyo ng kaklase? Ang pag-usapan ng pera ay tila masyadong formal. Naalala ko noong panahon ng kolehiyo. May utang ka sa akin na isang pagkain na hindi mo pa nababayaran. Ganito, inanyayahan mo akong kumain. Ang pandaigdigang eksplosibong ahente ni Shueji. Ipinasa na kay Dai. Ito, 100 milyong ahente. Isang pagkain lang ang ibinigay. Ginoong Dai at Ginoong Chu. Pumutok ang mga order. Kailangan kong bumalik sa pabrika. Ang kontrata ng pakikipagtulungan na ito, ipinasa ko na kay Ginoong Dai. Kasama ang team ni Ginoong Dai. Sama-sama tayong maglibot. Sa wakas, malapit na tayong magsimula ng pakikipagtulungan. Kasama ang team ni Ginoong Dai. Sama-sama tayong maglibot. Sa wakas, malapit na tayong magsimula ng pakikipagtulungan. Oo, sige na. Sa wakas, may pagkakataon na makausap si Ginoong Dai. Personal na makipag-usap. Dati, gusto kong mag-appointment pero hindi ako nakakuha. Ngayon gusto kong makipag-appointment kay Ginoong Chu. Takot ako na kailangan ko nang ayusin ang schedule ng maaga. Ang mga kaibigan mo ngayon, alin sa kanila ang hindi bilyonaryo? Ay, ang sinasabi mo ay tila hindi mo ako kilala. Ako, si Chu Yang, ay nakikipagkaibigan. Kailan lang ba ako tumitingin sa pera? Ikaw, hindi ka tumitingin sa pera sa pakikipagkaibigan. Iyon ay dahil, ang mga kaibigan mo ay hindi kasing yaman mo. Ayan, kakain ba tayo mamayang gabi? Mahigpit ang oras. Ngayon, kailangan kong ipasa ang kontrata, para ipasa sa legal department. Hindi ko alam kung kailan si Ginoong Chu. Kailan siya magkakaroon ng oras sa hinaharap. Imbitasyon mula sa magagandang babae. May oras ako anumang oras.
Hintayin kitang matapos. Naghihintay ako ng tawag mo. Ako. Naghihintay sa iyong imbitasyon anumang oras. Kaya't hintayin mo lang. Hintayin mo ang tawag ko. Kaya, ito ang buhay mo ngayon. Nagmamaneho ng mamahaling sasakyan at nakatira sa magarang bahay. Basta't mamuhunan ng ilang bilyon. Napapaligiran ng magagandang babae. Mukhang maganda. Pero hindi ito kasing dali ng sinasabi mo. Ikaw naman. Maging isang malakas na babae. Araw-araw na nagdedesisyon sa negosyo. Ano ang pakiramdam? Minsan naiisip ko, mas masaya pa noong nasa aklatan ako. Noong nag-aagawan kami sa upuan. Ginoong Chu. Nasa trending ka na naman. Malaking balita. Anak ng mayamang pamilya ng Dai. Kasama ang misteryosong lalaki sa Mercedes-Benz G-Class. Lihim na pagkikita sa gitna ng gabi. Dapat ko bang magbigay ng tuwirang sagot? Huwag. Pakiusap. Hayaan mo akong magpahinga. Ngayon, ako, tuwing 3 araw, nasa trending. Sikat na ako. Ang hirap-hirap kong naghintay hanggang ngayon. Makakain ako ng isang pagkain kasama ka. Hayaan mo silang maghintay. Para sa ating pakikipagtulungan, kaibigan Chu, Ginang, Shweji, talagang isang malaking sorpresa. Kung maaari, gusto ko rin kumain ng malambot na kanin. Sa pagsusuri sa kalusugan ngayong taon, alam mo ba kung ano ang sinabi ng doktor sa akin? Ang iyong gana ay talagang mahusay. Para lang sa matigas na kanin. Iyon. Ganito ang nararapat sa iyong katayuan. Talaga. Aha. Kailan ka hindi na gustong magsikap? Pumunta ka ulit sa ospital. Baka makakain ka na ng malambot na kanin. Oh, sa totoo lang. Sinabi rin ng doktor, Ginoong Chu, kung ayaw mo nang magsikap, okay lang na kumain ng malambot na kanin. Pero, kailangan mong kumain ng maayos. Sige na. Kumain ka na. Nang lumabas ang post na ito, ang negatibong epekto ng chismis, bumaba sa pinakamababa, ang halaga ng tatak ni Shweji, na itulak muli sa ibang lugar. Nang kumilos si Shanshan, talagang iba. Hello, Ginoong Daoy. Sa ganitong maagang umaga, binigyan mo ako ng ganitong malaking regalo. Ngayon, alam na ng buong mundo. Malalim na ang relasyon nating dalawa. Paano? Natatakot na si Boss Chu. Natatakot na maabala ng dati kong kaklase. Hindi ako natatakot na maabala. Sa tingin ko lang, ang tawag na dati kong kaklase. Medyo hindi ito nararapat para sa atin. Naging trending ito kagabi, di ba? Shanshan. Medyo hindi ito nararapat para sa atin. Naging trending ito kagabi, di ba? Shanshan. Ginoong Dai. May mga opisyal na bagay na pag-uusapan mamaya. Ayusin ang opisyal na website ng Shweji. I-anunsyo ang balita tungkol sa pakikipagtulungan sa Dai Group. Magdadagdag ako ng 500 milyon para sa iyo. Gawin mo ng mabuti. Opo, Ginoong Chu. Kaunti. Magdiriwang ako ng 80 kaarawan ng aking ama. Lahat ng mga pinakamayayamang tao sa Magic City ay darating. Dapat ay dumating ka rin. Suportahan ang kapatid sa kanyang okasyon. Pagtitipon ng mga pinakamayayamang tao. Kahit marami akong resources ngayon. Pero sa Magic City, wala akong kilalang mayayaman. Wala akong kilalang mga big boss. Dapat na akong dumalo sa isang pagtitipon. Magbuo ng mga koneksyon. Siguradong darating ako. Shanshan, ang ganda mo ngayon. Sa auction event, gustong-gusto ko ang kwintas na ito. Gusto mo ng mga bituin sa langit, sasamahan kita para pumitas. Ang anak ko, kamakailan ay sumali siya sa isang pambansang paligsahan sa kaligrapiya.
Nakakuha siya ng napakakawili-wili. Ang apo ko, kamakailan, ay nakakuha rin ng isang pandaigdigang gintong medalya sa paligsahan sa pagpipinta. Nakakita ng tao na nagmamayabang sa host. Ang sistema ay espesyal na nagbigay ng kasanayan sa antas ng master na pintor. Nakakita ng tao na nagmamayabang sa host. Ang sistema ay espesyal na nagbigay ng master level na calligrapher. Makakakuha na ako. Napakaraming esensya ng sining at pintura. Ginoong Luo. Mga sulat at larawan ni Ginoong Luo. Kakayahan sa sining. Kaya't ang mga bisitang dumarating, lahat ay nagugustuhan ito. Tingnan. Ang master na si Mao ng Mei Siyang Studio. Siya ay isang pambansang kayamanan. Ang aking ama, siya rin ay isang matandang shareholder ng Mei Siyang Studio. Tungkol sa aking mga pintura, ito ay binili ni Ginoong Mao. Ang Mei Siyang Studio na ito, ngayon ay nasa pambansang ika. Pasensya na, pasensya na. Nakakita ng isang tao na nagmamayabang sa host. Ang sistema ay espesyal na nagbigay 100% ng bahagi ng Mei Siyang Studio. Ang handog na ito ay puno ng mga sorpresa. Ang sistema ay magiging abala ngayon. Chuyang Shanshan, bumalik ka na. Bakit hindi ka pumasok? Kakapasok lang namin. Ito ay Mao Jianya. Siya ay may malalim na kaalaman sa calligraphy. Mayroon siyang mataas na kakayahan. Labis na hinahangaan siya ng aking lolo. Interesado ka ba? Kung hindi, ay aayusin ko kayong umupo doon. Gusto kong makita. Gustong-gusto ni Shanshan. Gusto ko rin. Mabuti. By the way, Chu Xiao, humahanga ako sa laki ng negosyo mo. Pero ang mga tao sa mundo ng sining ay may matalas na mata at dila, lalo na ang tao mula sa pamilya Zhao. Palaging may masamang balak. Nais akong hadlangan. Kaya mamaya, tingnan lang natin. Pero huwag na huwag makialam. Mabuti. Kapatid, tunay na pagkatao. Siguradong makikinig ako. Pero, mag-relax ka rin. Kung sakaling may mangyari mamaya, kaya kong sagutin. Tara, dadalhin ko kayo sa akin. Sa lamesa ng lolo ko, mag-ikot tayo. HMM. Tara na. Lolo, Guru Mao. Ito ang madalas kong binabanggit na mabuting kaibigan. Chu Yang, Chu Xiao. Ito ang anak ng Daishi Group, Dai Shanshan. Ay nako, ang apo kong ito. Sa wakas, nakapagbalik ng magandang kaibigan. Mangyaring huwag magatubiling dalhin. Huwag magatubiling. HMM. Chu Yang. Ang bagong bilyonaryong iyon. Si Zhu Ji. Oo, malalim ang pundasyon ng Daishi. Dai Shanshan. Paano mo maihahambing ito? Anong kaalaman meron ng mayayamang tao? Ginoong Luo, naway magdala sa iyo ng kasaganaan tulad ng sa silangang dagat. Naway magtagal ang iyong buhay tulad ng pino at uwak. Ang nakababatang henerasyon ay espesyal na humiling sa iyo ng ito. Ang pinakamataas na tao sa larangan ng calligraphy sa Magic City. Ginoong Mao Jianya. Nananawagan ako kay Ginoong Mao upang maghandog ng sining ng tinta para sa iyong karawan. Magdagdag ng liwanag at kulay. Sobra naman ang papuri tungkol sa calligraphy na ito. Ito ay nakatuon ito sa pamana ng pamilya. Hindi ito basta-basta na may kaunting pera. May mga tao talaga. Takot akong hindi pa nila nahawakan ng brush. Pero, matututo ka ng mabuti dito mamaya. Ang pagpalakpak ay isang paraan ng pagkatuto. Si Qin Xiao ay hindi interesado sa mga magagarang bagay. Hindi siya interesado. Ang mga kaibigan na kanyang nakilala ay mga negosyante rin. Kaya, ako na ang gagawa ng iyong obligasyon. Ayusin ang bagay na ito. Ayusin ang bagay na ito. Tama ang sinabi ni Ginoong Zhao. Talagang kailangan mong makilala ito ng mabuti. Mangyaring tawagin si Ginoong Mao. Hayaan silang makita kung ano ang tinatawag na ang diwa ng guro ng Dragon Country. Ha! Profesor Mao, ang panulat ay parang ahas at dragon. Ang salitang show na ito ay nakasulat na matatag at makapangyarihan. Ang ganitong mahalagang regalo ay tatanggapin ko ng may kapal ng mukha. Salamat, Profesor Mao. Ginoong Luo, sobrang papuri.
Walang hanggan ng buhay. Si Ginoong Mao ay talagang hindi pa naluluma. Ang mga salita ay may halaga. Hindi lamang sa ginto. Ang mga salita ni Ginoong Mao ay naglalaman ng dekada ng pagsisikap. Diwa ng guro ay isang kayamanan ng kultura. Ang mga mayayamang ito kahit na nakaupo sa bundok ng ginto. Ang diwa na ito sa kanilang mga buto ay hindi matutunan, di ba? Ang pamana ng pamilya ay may malalim na pundasyon. Ngunit si Ginoong Zhao ay palaging nagsasabi ng mayayaman ay humuhos na sa ugat ng iba. Hindi ito ang daan ng sining ng pagsusulat, di ba? Ginoong Chu, ang kaibigan ni Ginoong Qin ay kaibigan ko rin. Wala namang saysay na nakatingin ka dito, di ba? Mas mabuti pang samantalahin ang amoy ng tinta ni Ginoong Mao habang hindi pa ito nawawala. Umaakyat ka rin para ipakita ang iyong kakayahan. Ginoo, ngayon ay kaarawan ni Ginoong Luo. Hindi bagay si Chuyang. Kung gayon ako, ay magpapakita ng kahihiyan. Kahulugan. Nasa rurok ng diwa. Nakatipon ngunit hindi nagkakalat. Nais lumabas. Napakahusay talaga. Ito ay lampas sa guro. Diretsong umabot sa banal na antas ng sining ng pagsusulat. Ang manunulat na ito ay nasa rurok ng diwa. Napakabihira na. Si Chu Xiao ay talagang isang manunulat na nasa rurok ng diwa. Ginoong Luo. Ang likhang ito ng tinta. Mangyaring ibigay ito. Mag-aalok ako ng 200 milyon. Agad na matatanggap ni Ginoong Luo. Paano kayo makakapagagawan? Ito ay talagang biyaya ni Ginoong Luo. Nakakuha ng ganitong pambihirang regalo para sa kaarawan. Ginoo, nandyan ka. Patawad, ako'y may mata. Hindi ko nakikilala ang mga dakilang tao. Ang iyong sining ng pagsusulat, nasa antas na ng pagkakaalam. Nais kong maging estudyante mo. Hindi na kailangan. Ako rin ay bagong natututo ng pagsusulat. Talagang nagpakita ako ng kahihiyan. Paano kaya? Bagong natutunan ng pagsusulat, hindi pa matagal. Ay nako, talagang henyo. Isang pambihirang talento. Mga ginoo at ginang. Nais kong ipakilala sa lahat ang aking mabuting kapatid na si Chuyang. Siya ay mula sa ating Magic City, isang bagong top na mayaman. Sigurado akong may alam ang lahat tungkol sa kamakailang umingay sa merkado na Snow Princess. Narinig na ninyo ito, di ba? Ah, iyon. Ay ang negosyo ni Chu Xiao. Bakit wala akong ganitong anak na si Qin Xiao? Isang ganitong mabuting anak na makakakilala ng mga ganitong tao upang maging magkapatid. Tayo ay may mga mata ngunit walang nakikita at hindi alam anong uri ng dugong maharlika ang nagbunga ng ganitong anak ng langit. Totoo nga, iframe ang sulat na ito. Ihangsa, pader ng pagtanggap sa bulwagan. Ginoo, ito ay mula kay Chu Xiao na inihanda para sa inyo na regalo sa kaarawan. Ang ganitong kaliit na kahon. Ano ang kayang ilagay na sining dito? Ginoong Luo. Ang calligraphy ay para lamang sa kasiyahan. Ito ang tunay na regalo sa kaarawan. Pinili ito ng aking ama para sa iyo. Larawan ng mga bulaklak at dahon sa Spring River. Hindi ito nakakagulat mula sa pamilya Zhao. Kapag kumilos ay isang mahalagang obra maestra. Ang sulat ni Ginoong Chu ay isang obra. Pero ang pambansang kayamanan ng pamilya Zhao mas nagpapakita ng sinseridad. Ang larawang ito ay may pambihirang anyo. Ginoong Zhao, may malasakit. Sinasabi na ang kahon ni Ginoong Chu ay napakaliit. Baka ang laman nito ay ilang pirasong ballpen. Ginoong Zhao, ang intensyon ay hindi nasusukat sa pera. May ilang tao na mababaw ang pananaw. Lahat ng bagay ay nasusukat sa sukat. Ginoong Chu, bakit ka tumatawa? Nagtatawa ka ba sa larawang ibinigay ko? Ginoong Zhao, nag-aalala ka ng labis. Sa tingin ko lang, sayang lang. Sayang sa anong bagay. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ginoong Chu, dahil may isang tao na may sinseridad, na nagtatanong ng may sinseridad, magpakita ka ng kabutihan. Turuan mo siya. Ginoong Luo, ang nakababatang henerasyon ay may lakas ng loob. Ang larawang ito ay talagang gawa ng isang bihasang tao. Ngunit, sa huli, ito ay isang pekeng. Ikaw, nagbabalat kayo ka. Tunay na likha. Larawan ng mga bulaklak at dahon sa Spring River. Ginamit ang estilo ng mga uod at buntot ng swallows. At ang estilo ng larawang ito, mula sa simula hanggang sa pagtatapos, ay pareho. Ginoong Chu, hindi ko inasahan na ikaw ay
Nakarating na. Antas ng isang guro. Tiningnan ko ang larawang ito. Parang may mali sa kung saan. Pero hindi ko masabi kung bakit. Sa iyong pagturo. Ako'y nagkaroon ng liwanag. Anak ng pamilya Zhao. Ang larawang ito mo. Tinatayang ito ay napalitan ng iba. Na Nazwap. Ayos. Huwag sanang mawalan ng gana ang lahat dahil sa isang larawan. Nawala ang sigla. Narito ako. Tingnan. Ang regalo ni Ginoong Chu. Ginseng. Akala ko ay, anong magandang kayamanan. Ginoong Chu. Sa kabila ng pagiging bata, ang napiling regalo ay kulang pa sa lalim. Ito ay 1,000 taong ginseng. 1,000 taong ginseng. Ginoong Luo. Ginoong Chu. Ang aking pamilya ay matagal nang naghahanap ng 1,000 taong ginseng. Hindi ko inasahan. Nasa wakas ay, sa kaarawan ni Ginoong Luo, nakita ang tunay na anyo. 1,000 taong ginseng. Narinig ko na may mga tao na masigasig na naghahanap ng 1,000 taong ginseng. At ang isang piraso ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Hindi ko inasahan na dito ay may 6 na piraso. Ngayon, kaarawan ni Ginoong Luo, ako at si Shanshan, ako at ang aking lola, ay naghandog ng simpleng regalo. Kaya't naghandog ng ganitong regalo. Ginoong Luo, ang aking ina ay may malubhang sakit. Kailangan na kailangan. 1,000 taong ginseng. Tulong. Ako'y humihingi sa iyo. Pwede bang ibigay ang isang piraso? Presyo. Magbigay ka lang ng presyo. Tungkol dito, si Ginoong Chu. Ikaw, ano sa tingin mo? Ang puso ng doktor ay parang magulang. Mahalaga ang tulong. Dahil ito ay buhay at kamatayan. Wala akong hihingin at ibibigay ko sa iyo ang isang piraso. Si Chu Xiao, ang kanyang malaking kabutihan. Ako si Zin. Hindi ko malilimutan habang buhay. Sa hinaharap, may kailangan lang. Hindi ako aalis. Madali lang ito. Si Chu Yang, pupunta ako sa banyo. Maghintay ka sa akin saglit. Sige. Si Dai Shanshan sa kanyang leeg ngayong gabi. Ang kwintas na suot niya ay mula sa Hanzin Auction. Pangwakas na produkto. Talagang naiinggit ako. Si Fang Fang. Sa ngayon, nasa kamay ko. Medyo masikip ang pondo. Talagang hindi ko kayang bilhin. Ganito. Iyon. Xuanji Group. Ang presidente ay kapatid ko. Sa loob ng ilang araw, dadalhin kita sa kanyang tindahan para pumili. Alin ang gusto mo? Alin ang kukunin mo? Ano sa tingin mo? Sige. Pero kung lokohin mo ako ulit, talagang hindi na kita papansinin. Siyempre, si Fang Fang. Mayroon kaming resort na bahay bakasyunan. Nagtatanim dito ng daan-daang hektarya ng mga dekalidad na prutas. Ang pagkain nito ay hindi lamang nakakapaganda at nakakapagpaganda ng kutis, kundi nakakatulong din sa iyong katawan na mas magiging maganda. Kung hindi, subukan natin mamaya. Ayaw mo ba? Pero sa inyo, may mga baka bang nagtatanim? Pagtatanim. Ang pagtatanim ang aking pinakamagaling. Dadalhin kita mamaya para ipakita sa iyo. Nakita ng sistema na may nagmamalaki sa host, espesyal na ibinibigay ng sistema. 100% na bahagi ng Xuanji Jewelry. Nakita ng sistema na may nagmamalaki sa host, espesyal na ibinibigay sa host. 100% na bahagi ng Yongfeng Farm Stay. Sa oras ng pagkuha ng sasakyan, makakakuha ng tindahan ng alahas at resort, o talagang kayong mayayaman ay mayabang. Maaari na tayong umalis. HMM. Ano ang gusto mong kainin? Wala akong gana. Basta't magaan lang. Ang bagong ani na resort, tila nandoon lang sa malapit. Sakto lang na daan para tingnan. Pumunta sa Yongfeng Resort. Sige, tara na. Ginoong Chu, nakaayos na ang mga pagkain. Nakaayos na rin ang mga papeles. HMM. Talagang masarap ang lasa. Ang boss na ito ay kaibigan mo rin. Si Boss Zhu ay naglipat na ng negosyo ng farm stay. Ang boss namin ngayon ay si Ginoong Chu. Boss Chu. Ako rin ay unang beses na nandito. Kakabili lang. Oo, ang boss ay talagang unang beses na nag-iinspeksyon ng trabaho. Boss, ang mga lutong ginawa ngayon ay lahat mula sa aming bukirin na sariwang inani. Mangyaring mag-enjoy kayo. Talagang masarap ang lasa. Si Zhu Yongfeng, lumabas ka sa akin. Ang iyong utang sa sugal
Dapat mong bayaran ngayon kasama ang interes. Ilabas mo sa akin. Ang mga tao dito ay nagkakalat. Bilisan mo umalis. Wala dito ang hinahanap ninyo. No wonder tumakbo ng mabilis ang boss na iyon. Kasi siya ay pinipilit na bayaran. Anong mga ganito at ganyan? Kung hindi ka makapagbayad ngayon, sisirain ko ang resort na ito. Sisirain ko. Huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi ako natatakot. Anak, ang boss ni Mauge. Iyon ay si Crazy Dogge. Sa ilalim ng mundo ng Magic City, sino ang may lakas ng loob na hindi bigyan ng respeto si Brodog? Ngayon, kung hindi kayo luluhod at humingi ng tawad, kayo ay kailangan magka-problema. Nakita na may nagmamalaki sa host. Ang malaking boss ng ilalim ng Shanghai, si Brodog, ay naging tapat na tagasunod mo. Dalhin mo ako sa yung Feng Mountain Villa. Paano? Gusto bang tumawag para mag-imbita? Ang lugar na ito, si Brodog ang batas. Sino man ang dumating ay kailangang magbigay ng respeto kay Brodog. Mga kapatid, wasakin niyo ang resort para sa akin. Hayaan mo nang magising ang bagong boss. Hey, Brodog, Ding Mao, ikaw, cute na bata. Nagalit ka sa tao at naglakas loob ka pang magreklamo. Lumabas ang pangalan ko. Agad mong tawagan si Ginoong Cho. Luhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi ka patawarin ni Ginoong Cho, aalisin ko ang balat mo. Sa harap ko ay mayroon lamang isang cute na lalaki. Umalis ka. Kuya, ako ang may kasalanan, si Brodog, na hindi mahigpit sa mga tao. Nakabangga sa iyo. Nangako ako sa hinaharap sa loob ng Shanghai. Kuya, ako ang may kasalanan, si Brodog, na hindi mahigpit sa mga tao. Nakabangga ako sa iyo. Nangako ako sa hinaharap sa loob ng Magic City. Tiyak na walang ganitong bagay na mangyayari. Kuya, nagkamali ako. Nagkamali ako. Ang utang ay dapat bayaran. Ito ay makatarungan. Pero ang utang ay may mayari. Kayo ay nakasangkot sa ibang tao. Dito kayo nagkamali. Baliw na aso. Ito ang tao mo. Ikaw na ang bahala. Sige. Salamat, kuya. Tara na. Alis. Bilis. Napakahirap na bagay. Si Chuyang ay talagang napaka-relax na naayos ito. Dati, talagang pinabayaan ko siya. Natakot. Medyo. Maaari mo ba akong samahan ngayon? Saan mo gustong pumunta sa ganitong oras? Tara, makinig tayo ng kanta. Sige. Ang batang ito ay talagang mahusay kumanta. Mayroong lakas na nagpapakalma sa puso. Yang, ano sa tingin mo? Talagang maganda. Maaaring sumikat. Ngayon, ay ang huling araw ng aming maliit na sayaw. Huling araw ng aming live performance. Ang aming mga tips sa mix bar. Ang serbisyo ay opisyal nang nagsimula. Ano ang espesyal na tip? Sa mix, ang pagbubukas ng alak ay bilang tip. 2% ng pagtaas ay ibibigay sa mga awit. Ang presyo ng isang bote ng roman ay 1,000. Mas mahal dito ang pulang roman. 2,000 bawat bote. Kaya tulungan mo akong buksan ang 2 bote ng roman. Para kay Xiaowu. Magandang babae. Mukhang nagustuhan mo rin si Xiaowu. Sayang si Qiangge. Ang babaeng ito. Sabi ay may malubhang sakit ang pamilya. Hindi na siya kakanta sa hinaharap. Hindi ko pa siya nahahawakan. Nasaan ang kanyang napakaputing mahahabang binti? Kaya ganito at ganyan kay Aman. Ngayong gabi, kuya, bibigyan kita ng isang ulan. Hayaan mo. Yakapin ang pangarap ng binti. Sige. Buksan mo ang roman para sa akin. Dapat mas marami kaysa sa magandang babae sa tabi. Tama. Sandali. Hayaan mong si Xiaowu. Lumapit at umupo dito sa akin. Si Qiangge ay malakas. Kaya kung magbukas ng alak, dumating siya para makisama. Hindi ko siya matawag. Ang mga taong ito ay sobrang nakakadiri. Narinig ko dati. Si Mix ay may isang misteryosong nakatagong boss. Maganda ang pamamahala. Hindi ko akalain na ganito rin. Magpakakalmado ka. Gawin mo ang gusto mong gawin. Ngayong gabi, walang sino man ang makakapagpasakit sa kanya.
Ang ginang na ito, nagbukas ng 100 bote ng roman para kay Xiaowu. 100 bote ah. Ako ang matalik na kaibigan ni Xiaowu. Salamat sa iyo mula sa kanya. Magandang ginang. Malubha ang kalagayan ng kanyang lola. Kailangan talaga ng pera. Talagang maraming salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Salamat kay Ginang, Dai ng Channel 8, na nagbukas ng 100 bote ng roman para kay Xiaowu. Naway magtagumpay ka at makahanap ng kayamanan. 200 bote. Paano? Gusto mo bang maging bayani at iligtas ang magandang babae? Sa maliit na puok na ito. Hindi ka man lang nagtanong. Sino ba talaga ako? Ngayong araw, si Xiaowu. Kailangan ko ito. Ito na. Lumabas at mag-enjoy. Hindi ka man lang magtanong. Sa lungsod na ito, sino ang magtatangkang hindi bigyan si Kuya Kiyang? Isang maliit na pabor. Kung hindi ko ibigay. Kung hindi ko ibigay. Salamat kay Kuya Kiyang ng Channel Siyam, na nagbukas para kay Xiaowu. 200 bote ng roman. Ang Mesa 8 at Mesa Siyam, nagsimula ng gumastos para kay Xiaowu. Dito ang pinakamahal na magdamag. Dito ang pinakamataas na naubos sa isang gabi. Ang record ay 88,000. Maaaring masira ang record ngayong gabi. NFVDG UK. Salamat kay Ginang, Dai ng Channel 8, para kay Xiaowu. 500 bote ng roman. Ito. Sino itong nasa Channel 8? Bakit ganito ang isip mo? Naglakas loob na makipagtagisan sa anak ng pamilya Lei sa kayamanan. Ginoong Lei. Pero sa nightclub, siya ang pinakamaluhong maglaro. 600 bote. Salamat kay Kuya Kiyang ng Channel Siyam, para kay Xiaowu. 600 bote. Si Kuya Kiyang ay talagang Kuya Kiyang. Ang ilang libong naipon ko lang. Dapat sana ay gusto kong palitan ng BMW. Isang galaw lang ni Kuya Kiyang. Naubos ang lahat ng aking pondo sa isang buwan. Paano? 60,000. Hindi na ako makakasunod. Hindi ko na kayang sundan. Pero nakikita ko na, habang tumatagal, lalo kang gumaganda. Kung hindi ganito, ikaw, lumapit ka at samahan mo akong uminom sandali. Ang iyong gastos ngayong gabi. Kuya ang magbabayad. Ingatan mo ang iyong bibig. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Gusto ko ang ganitong maganda at matatag na babae. Tingnan mo. Itong maliit na puting mukha, hindi ka nito mabibigyan ng kaligayahan. Tama ba? May bibigay sa'yo ng maliit na Ginoo. Magbubukas ng 1,000 bote ng roman para kay Xiaowu. Kung ang Mesa siya may kasama pa. Roman. Palitan lahat ng mga ito ng pulang roman. Hindi ka karapat-dapat na uminom kasama siya. Hindi ka karapat-dapat na uminom kasama siya. Hanggang ngayon, hindi pa ako natalo sa paggastos ng pera. Kung may kakayahan ka, subukan natin. Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na may tao. Ibuhos ang alak ko. Maghintay ka sa akin. Salamat kay Ginang, Dai ng Channel 8, para kay Xiaowu. 1,000 bote ng roman. Sinira ang record ng tindahan na ito. Pinakamataas na record ng pagbubukas ng alak. Mahusay si Ginang, Dai. 1,000,000. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Tagapangulo ng Lei Group. Ilang daang bilyon sa isang taon. Ilang daang bilyon. Nakakita ng tao na nagmamayabang sa host. Espesyal na ibinigay ng sistema sa host. Kwenta ng 40% ng Lei Group. Espesyal na ibinigay ng sistema sa host na manirahan. Kwenta ng 60% ng Hengtong Mining. Ang sistema ay espesyal na nagbigay ng regalo sa host. Ang pamilya Lei ay nasa Magic City. May ilang mga anak. Ang ilang mga lugar ay talagang may ilang kapangyarihan. Gusto mo ba? Huwag mag-alala. Kung ganun. Ngayong gabi, nandito ka lang. Magpakatino ka sa akin. Kayo. Kung maaari, ligtas na makaalis mula rito. Umalis. Ang pangalan kong Lei Jicheng. Isulat mo ito pabaligtad. Kuya Kiyang. Kuya Kiyang, bigyan mo ako ng pabor.
Ang dalawang ito ay mga bisita ni Xiao Wu. Huwag mo silang pahirapan. Ganito. Sasamahan ka ni Xiao Wu na uminom ng ilang baso. Pakawalan mo na sila. Xiao Wu. Hindi ito kinakailangan. Ang pangalan ng binatang Lei na ito. Paano ito isusulat pabaligtad? Wala akong interes. Gayunpaman. Pagkatapos ng gabi na ito, kayo, ang pamilya Lei, ay matatanggal na sa Magic City. Tanggalin. Sa iyo lang ba? Naniniwala ka ba na maaari kong tawagan mo ako ngayon? Wasakin ka. At pagkatapos ay ipasara ang iyong kumpanya. Lumuhad at humingi sa akin. At pagkatapos ay ipasara ang iyong kumpanya. Lumuhad sa lupa at humingi sa akin. Alagaan. Mayroon akong isa rito. Isang cute na walang muwang. Siya ang nagpasimula sa akin. Hanapan mo ng tao para wasakin siya. Oo, kasabay nito. Siyasatin kung anong kumpanya siya talaga. Pabagsakin mo siya. Sino ang may ganitong tapang? Hintayin mo. Aayusin ko na ito. Maliit na puting mukha. Lumuhad ka na ngayon. Magbigay ng paggalang kay Kuya Kiyang at umamin ng pagkakamali. At ikaw ulit, ang mga inuming iyon. Uminom ng lahat. Sa tingin ko, Kuya Kiyang, maaaring patawarin ka niya. Kuya Kiyang, 1,000 bote ng alak, maaaring uminom ng sobra. Lahat ng ito ay kasalanan ni Xiao Wu ngayong gabi. Si Xiao Wu ay babalik para samahan ka. Ganun ba? Kaya ngayong gabi, ikaw, at siya, tumayo, sumayaw ng pole dance. At ako naman, ay iyon, still young, pole, Kuya Kiyang. Sasama ako sa'yo. Ano man ay okay. Pero ang dalawang ito ay mga bisita ni Xiao Wu. Pakiusap, pakibigay ng kaunting awa. Pakawalan mo na sila. Sabi mo, bakit niyo ito ginagawa? Kung alam ko lang, bakit pa ako nagumpisa? Tama ba? Si Xiao Wu, Lei Jicheng, dapat mong maunawaan. Kanino ka nakikipag-usap? Kanino ako? Jicheng, sino ba talaga ang pinagsalitaan mo? Jicheng, ikaw, sino ba talaga ang pinagsalitaan mo? Isang maliit na puting mukha. Anong nangyari, Dad? Mukhang bata. Ang mga stock ng Lei Group, lahat ay bumagsak. Lahat ng bangko ay nag-uudyok ng utang. Lahat ng kasunduan ay nawasak na. Tapos na. Lahat ay tapos na. Hindi. Dad, anong sinasabi mo? Nakagalit ka ng Diyos. Nakagalit ka ng tao na hindi natin kayang labanan. Lumuhad ka. Mag-sorry ka sa kanya. Kung hindi, ang pamilya Lei ay talagang mawawala mula sa ang Magic City. Anong balita? Gusto mo pa bang ipabankrupt ako? O sinasabi mo, ang talagang mababankrupt ay kayo. Sino ka ba talaga? Hindi mo alam ang aking. Hindi mahalaga ang pangalan. Sa tingin ko, dapat alam ng iyong ama. Ginoong Chu. Wala akong mata sa halaga. Wala akong kaalaman sa pagpapalaki ng anak. Ginoong Chu, pakiusap, huwag masyadong mahigpit. Bigyan niyo kami ng pagkakataon. Dahil alam mo na wala akong kaalaman sa pagpapalaki ng anak. Bakit wala kang ginagawa? Agad na lumuhad kay Ginoong Chu. Ako, imposible. Hindi ako naniniwala. Ikaw, ang iyong ari-arian, ang iyong kumpanya. Sa aking harapan, wala itong halaga. Dapat kang magpasalamat. Nandito si Ginang. Dahil ngayong gabi, ayaw kong makakita ng dugo. Salamat kay Ginoong Chu sa kanyang kabutihan. Maaaring iwasan ng parusang kamatayan. Ngunit mahirap makaiwas sa parusang buhay. Dapat mong maunawaan ang ibig kong sabihin. Naiintindihan, naiintindihan. Gagawin ko ito agad ngayon. Dadalhin ko ang mga tao palayo sa Magic City. Ano ang ginagawa mo? Nakatitig lang. Bilisan mong umalis. Kung aalis ka, umalis ka na. Kuya Kiyang.
Salamat sa inyo dalawa sa pagtulong ngayong gabi. Si Xiao Hu, ano ang balak mong gawin sa hinaharap? Naghahanda akong umuwi para gamutin ang nanay ko. Kung interesado ka sa paggawa ng makeup, bakit hindi? Maaaring isaalang-alang. Dumaan ka sa Days at hanapin ako. Sa tingin ko, ang produktong Zuji ay talagang bagay na makipagtulungan sa iyo. Sige. Ikaw ang pangulo ng Days Group. Inaasahan ko ang ating pakikipagtulungan. Si Shan Shan. Ang daming nangyari ngayon. Magpahinga ka na ng maaga. Yang. HMM. Ang daming nangyaring bagay. Napansin ko, parang hindi na ako makaalis sa iyo. Ayaw ko na maging kaibigan na lang kita o maging kasosyo sa negosyo. Si Shan Shan. Ang salitang ito, matagal na akong naghihintay. Hey, si Chu Xiao. Mabilis na impormasyon. Kamakailan ay lumitaw na gumagamit ng iyong pangalan. Ang Peking Chushu na aktibo sa financial circle. Siya ay kamakailan. Aktibong-aktibo sa ibang bansa. Tila, ginagamit ang iyong pangalan upang magsagawa ng ilang ilegal na pangangalap ng pondo. Lokasyon. Sa Timog Silangang Asya. Ngayon ay mahanap ang lokasyon ng iba. Tiyak na lokasyon. Kasalukuyang sinusubaybayan. Batay sa kanyang ruta at mga tala ng paggasta. Susunod na destinasyon. Malamang na Bali. Isang langaw. Patayin na lang ito. Ngayon, ipadala ang personal na impormasyon ng iba sa aking telepono. May problema ba? Walang anuman. Tayo. Hindi ito problema. Oo nga. May isang tao sa labas na gumagamit ng aking pangalan. Na nanlilin lang sa lahat. HMM. Chushu. Kaya ba niyang gamitin ang pagkatao ng kanyang kasintahan? Shan Shan. Interesado ka ba na makasama ako? Pumunta sa isang lugar na walang nakakakilala para magbakasyon. HMM. Pero may importante kang bagay. Sa hinaharap tayo. Hindi. Kundi ngayon. Pupunta tayo sa Bali. Hindi maapektuhan ng trabaho at bakasyon. Okay. Ang ganda dito, na maiiwasan ng lahat ng alalahanin. Basta't kasama kita, kahit saan ay tanawin. Tawagin niyo ang manager niyo. Ito ang serbisyo ng 7 bituin na hotel. Ang in-order ko ay medium rare na steak. Halos luto na ito. Alam niyo ba kung sino ako? Gumagastos ako ng milyon dito bawat taon. Pasensya na, Ginoo. Agad kong papalitan ito. Palitan. Kaya niyo bang bayaran ang oras ko? Sinasabi ko sa inyo, ang mayari ng resort na ito. Pero kaibigan ng tatay ko. Kung hindi kayo maganda ang serbisyo sa akin, kailangan nang mawalan ng trabaho. Nakakita ng tao na nagmamayabang sa host. Ang sistema ay nagbibigay ng espesyal na regalo sa host. Bali Resort, 100% ng bahagi. Ito ang utusan mong linisin ng restaurant. Utusan ng chef na ako lang ang paglingkuran. Papatawarin ko kayo. Ang taong ito ay sobrang mayabang. Bakit kami pang itataboy? Kasi hindi kita gusto. Mas masaya kaysa sa akin. Ay, huwag hayaang ang basura. Makaapekto sa ating mood. Ano po ang may tutulong ko? Ayaw ko na may langaw na umaaligid habang kumakain. Ang ginoong ito, dahil sa hindi mo gusto ang aming serbisyo, siya ay umalis. Kaya't pakiusap, umalis siya. Bukod dito, isama siya sa aming resort, pandaigdigang permanenteng blacklist. Oo, boss. Dito rin ay iyong ari-arian. Sinasabi ko, na bagong bili. Naniniwala ka ba? Ah, boss. Imposible. Ito ay tiyak na imposible. Saan naman ang daming imposible? Dalhin. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa ninyo? Huwag lumapit. Tulungan. Huwag lumapit. Tulungan. Itigil mo. Mula sa ibang lugar. Magaling kang maging bayani. Huwag pansinin si Xiao Rui. Kuya, ipagpatuloy mo ang pagdadala sa kanya sa mga nakaka-excite. Lumayo ka sa kanya. Sino ka ba? Sasabihin ko sa iyo. Dito, nakakita ako ng babae. Wala nang hindi makakamit. Maging matalino. Kaya tumalis ka na. Ganun ba? Naghihintay ako. Mahal, huwag na sa mga boring na tao. Bumalik na tayo. Mahal, ang iyong lalaki. Walang makakakuha.
Mahal, ang iyong lalaki. Walang makakakuha. Ako si Shurui. Paano ko kayo tatawagin? Ang pangalan ko ay Yang. Ito ang girlfriend ko, si Dai Shanshan. Ginoong Shu, kailangan ba naming ihatid ka pa uwi? Ayos na ako. Sige, mag-enjoy kayo. Tara na. Hey, Dad. Tulungan mo akong maghanap ng tao. Oo, isang tao mula sa ibang lugar. Gusto kong iparamdam sa kanya na magsisi sa pagdating sa mundong ito. Maligayang pagdating sa aking party. Cute na bata. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Dito, sino talaga ang hari? Ano ang gusto mong gawin? Ang tatay ko ay ang underground emperor ng Bali. Kontrolado ang kalahating negosyo. Huwag lang sabihing patayin ng isang tao mula sa ibang lugar. Kahit napabagsakin ng alkalde. Isang salita lang ng tatay ko ang kailangan. Na-monitor na may nagmamalaki sa host. Ang sistema ay nagbibigay ng espesyal na regalo sa host. Bali Business Consortium. 80% ng mga bahagi. Dapat sana ay may nagbanta. Pero sa huli, siya mismo ang nagdala ng kanyang negosyo. Lahat ay dinala dito. Kumilos na. Lalaki. Putulin ang mga kamay at paa at itapon sa isda. Babae. Lahat ay dalhin sa aking silid. Hindi niyo ako kayang talunin. Ipinapayo ko. Bago tayo kumilos, tumawag ka muna. Hello, Dad. Abala ko ngayon. Cute baby. Sino ba talaga ang pinagtitripan mo? Na-hostage ang pamilya ko. Lahat ng negosyo namin sa Bali ay nalikidate. Ano? Sabi ko na, inirerekomenda kong pag-isipan mo ito ng mabuti. Pasensya na, talagang nagkamali ako. Ikinalulungkot ko. Late na. Bakit hindi ka pa umalis? Shanshan, natapos ko na ang mga bagay ko. Uuwi ka na sa Magic City bukas. Dad, alam ko na, tungkol sa mga nangyari sa iyo sa Bali. Ako, wala akong pakialam sa batang iyon. Ano man ang ginawa niya. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang isang bagay. Agad na putulin ang relasyon sa kanya. Ako ang anak ng pamilya Dai. Hindi ito papayagan. Sa isang taong hindi kilala, na makasama. Hindi mo siya kilala. Palagi niya akong pinoprotektahan. Proteksyon. Kailangan ko ng proteksyon bilang anak ng pamilya Dai. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong umuwi bukas. Grupo. Wala namang problema. Ipapaintindi ko sa tiyuhin. Hindi lang ako makakapagbigay ng seguridad sa iyo. At mapapanatili ang buong pamilya Dai. Dahil sa aking presensya. At mas mataas pa. Naisip ko na. Marahil sa loob ng 3 araw. Ito ay isang sinusalo ng mga mayayamang tao sa Dragon Country. Marahil ito ang pagkakataon mong patunayan ng iyong sarili. Sige. Kaya't bumalik na tayo sa Dragon Country. HMM. Lunod. Chu Xiao, nandito na kayo, Shanshan. HMM na rehistro ang simbolong tatak pangkalakal. Shanshan. Sa wakas, nandito ka na. Matagal na kitang hinihintay. Gurize. Wala akong kinalaman sa iyo dito. Ito ang Ginoong Chu, di ba? Matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Ako si Gurize, ni Shanshan. Kasintahan. Sinabi sa akin ni Uncle Dai na, ngayong gabi, gusto kong maging kasayaw ni Shanshan. Ginoong Gu, mukhang hindi ka pagising. Hindi mo ba nakita si Shanshan? Nakasama ang ating Chu Xiao, Qin Xiao. Ngayon ay usaping pamilya ng Dai. Ginoong Chu, pero isa lang akong estranghero. Takot ako, na hindi ito angkop. Gurize, hindi ka ang aking kasintahan. Ngayon at sa hinaharap, ang tanging kasayaw ko, ay si Chuyang lamang. Bukod dito, ituwid ko lang. Hindi na ako magiging estranghero sa lalong madaling panahon. Hindi ka man lang nagatubiling. Magpakasal sa isang lalaking hindi mo kilala. Ayaw magpakasal sa akin. Sige, kung ganun. Hindi ko makuha. Kaya't sirain na lang. Mga kaibigan, ngayon ay inihahayag ko. Ang pamilyang Gu ay magkakaroon ng buong atake sa Dai Group. Chuyang, kaya mo bang tumaya sa akin? Tumaya tayo bago matapos ang salusalo ngayong gabi. Kung sino ang makakapagpasakit sa isa't isa ng higit. Ginoong Chu, ito ay ang nangungunang pamilyang Gu sa buong mundo. Sigurado ka bang para sa iyong dangal? Isasama ang pamilyang Dai sa pagkasira. Shanshan, kaya mo bang gawin? Ikaw ang pangulo ng Dai Group. Narinig ko na. Naniniwala ako sa iyo. Kapatid,
Naniniwala rin ako sa iyo. At ang aking Chin Group. Mula ngayon, tayo ay magiging isang pamilya. Sinabi ng aking lolo na, kung kapatid, huwag nang magpalusot. Sige, tinatanggap ko. Pero, kailangang baguhin ang kasunduan. Ang matatalo, ay kailangang magbigay ng pampublikong pahayag, na siya ay may mababang kaalaman. Tama, at kailangang lumuhad sa harap ng lahat. Aminin mong ikaw ay basura. Nakakatuwa. Mabuti. Nangako ako sa iyo. Mukhang handa sila. Hindi na kami makakayanan. Ito ang pamilyang Go. Ang pinakaklasikong taktika ng mga lobo. Ang tindi. Talagang antas ng textbook ang short selling. Ang kanilang trader, pag-unawa sa pandaigdigang merkado, ay antas ng master. Maliban kung ang Diyos ay bumaba. Kung hindi, hindi ito mapipigilan. Nakakita ng tao na nagmamalaki sa host. Ang sistema ay espesyal na nagbigay sa host ng master level. Pandaigdigang kasanayan sa pangangalakal sa pananalapi. Kaya hayaan ng Diyos na bumaba at tingnan. May oras ka pang sumuko ngayon. Basta't lumuhod ka at humingi sa akin. Maaari kong isaalang-alang. Para mabawasan ang iyong pagkawala. Ito ang kahihinatnan ng Padalas Delos na desisyon. Chu Yang, naniniwala ako sa iyo. Siyempre. Laro. Nagsisimula pa lang. Diyos ko, ito. May tao na nag-short sell sa merkado. Sa Hunter System. Pondo ng pamilyang Go. Paano ito posible? Sino ang may ganitong kalaking pondo? At kakayahan sa pangangalakal? Magbenta. Stop loss. Hindi na maalis, boss. Lahat ng aming posisyon ay naipit na. Tapos na, nalikidate kami. Tapos na ang laro. Laro tapos. Ayon sa kasunduan, ano ang dapat mong gawin? Hindi mo na kailangan ng karagdagang pagtuturo mula sa akin, di ba? Ako. Ako ay basura. Mula ngayon, ikaw ay tinanggal sa pamilyang Go. Huwag nang muling lumitaw. Chu Yang, huwag magmadali. Ang magandang palabas ay nasa unahan pa. Ngayong gabi, sa pamamagitan ng pagkakataong ito, inanunsyo ko, mula sa araw na ito, Dai Family, Chu Family, Chin Family, tatlong pangunahing pamilya, formal na nagtatag ng estratehikong alyansa, sama-samang umuusad at umatras. Ako, kailangan ko ring ipahayag ang pangalawang bagay. Ang pakikipagtulungan na ito, hindi lamang ito isang karaniwang alyansa, ito rin ay isang siglo ng kasal. Ginang, Dai Shanshan, siya ang aking kasintahan. At siya rin ang aking magiging asawa. Mula ngayon, kung sasaktan siya, ibig sabihin ay sasaktan mo ako. Kung sasaktan mo ang Dai Family, ibig sabihin ay nagdeklara ka ng digmaan laban sa aming tatlong grupo. Sa tingin ko, dapat nakita rin ito ni Uncle Dai. Umaasa akong mauunawaan mo. Ang iyong anak na babae, pinili niya ang kanyang sariling kaligayahan. At ako, ay may sapat na kakayahan upang ipaglaban ang kanyang pagpili. Guru Cheng, inalagaan ko ang pamilya at sinustentuhan ka ng maraming taon. Ngayon, oras na para suklian mo ako. Hindi ko kailanman naisip na nasa harap ng aking ama, na ganito katiwala. Sa hinaharap, ang iyong tiwala ay magiging mas matatag.
Itay, huwag mo akong tawaging ganun. Tatanungin kita, sa tingin mo ba, na nakahanap ka ng mayamang kakampi, kaya't hindi mo na ako pinapansin? Wala akong ama. Ang pagtingin mo kay Chuyang ay may sobrang malalim na pagkiling. Ako ay nagpasya na sa board, sa pamamagitan ng higit sa kalahating boto, na i-freeze ang iyong lahat ng karapatan at credit card ng kumpanya. Gusto kong makita na wala na ang pamilya Dai. Ang inyong paibig ay makakayanan pa ng ilang araw. Ito. Tiyo Dai, sa tingin ko nagkamali ka sa isang bagay. Si Shanshan ay hindi umaasa sa akin. Kami ay pantay na mga kasosyo. Kasosyo. Batang lalaki. Medyo bata ka pa. Paano niya magagawa ito? Sige na. Huwag ka nang magalit. Ang ibig sabihin ng iyong ama ay hindi ka makakaalis sa pamilya Dai. Kaya't ipapakita natin sa kanya. Kami ay makakalikha ng isang mas magandang hinaharap. HMM. Ang pondo para sa pagsisimula ng iyong bagong proyekto ay nagmula sa iyong kasosyo. Salamat sa iyo, Chuyang. Binigyan mo ako ng hanggang 3 taon. Ibabalik ko sa iyo ang prinsipal at interes. Hindi mo kailangang mag-alala. Gaano kalaki ang kakulangan sa pondo? Sabihin mo sa akin anumang oras. Chuyang, napakabait mo. Kapag natapos ka, umuwi ka ng maaga. HMM, naiintindihan ko. Bumalik ka na. Mag-ingat ka sa daan. Kapag nagtatrabaho ka, isipin mo ako. Ikaw nga si Chuyang. Ikaw ay Shenzong. Narito ako upang kunin ang iyong isang binti. Kung may talino ka, magmakaawa ka na lang. Makakatulong pa ito sa iyo na hindi masyadong magdusa. Kapag dumating na ang oras na kumilos ang aking guro, wala kang pagkakataon na humingi ng awa. Nakipag-ugnayan ka sa maling tao. Ngayon, ay ang iyong araw ng kamatayan. Nakita na may isang tao na nagmamalaki sa host. Ang sistema ay espesyal na nagbigay ng pag-upgrade ng mga kasanayan sa martial arts ng host. Sa kasalukuyang antas, isang dakilang guro ng martial arts. Ang aking mga kasanayan sa martial arts. Ito ay na-upgrade na. Napakadali nito. Ilang mga langgam lamang. Ang nais ding makipag-away sa akin. Ang batang ito ay labis na mayabang. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang tinatawag na may mas mataas pa sa langit at may mas magaling pa sa tao. Ganito lang. Ganito lang. Ano? Anong masamang sinanay mo? Ang aking lakas ay nawala na. Ang aking kamay. Ganitong lakas. Hindi ka isang guro. Ikaw ay isang dakilang guro. Ito, dakilang guro, ay lahat dahil sa cute na si Guraiz, na pinilit akong dumating. Siya ang nagbayad para saktan ako. Lahat ng ebidensya ay nasa akin. Ibibigay ko lahat sa iyo. Nais ko lang na patawarin mo ako. Ibigay mo ang telepono. Oo. Umalis ka na. Oo. Chuyang, hindi maganda. May nangyaring masama sa lolo ko. Bakit mo siya muling dinala? Paano namatay ang lolo? Malubha ang sakit. Hindi na nailigtas. Pero dati ang kanyang kalagayan ay palaging matatag. Kahit ang doktor ay nagsabi na siya ay makakalakad na sa loob ng 2 araw. Makakalakad na. Sinabi ko na, siya ay namatay dahil sa malubhang sakit. Iyon ay, naiintindihan mo ba? Pupunta akong makita ang lolo sa huling pagkakataon. Tungkol sa iba, ang abogado ang bahala sa susunod. Shanshan, ikaw, ano ang ibig sabihin nito? Siyempre, ito ay ang literal na kahulugan. Ginoong Dai, may isang bagay. Nais kong maintindihan mo. Ang malaking Dai group, kahit na mapunta sa iyong mga kamay, hindi mo rin ito tiyak na mapapanatili. Chuyang, kung nais mo ang Dai group, ayos lang. Ngunit, kailangan mo itong bilhin mula sa akin. Hindi ko hinihingi ng marami. 100 bilyon. Nakakita ng tao. Nakikipag-brag sa host. Ang sistema ay espesyal na nagbigay sa host. 100% ng bahagi ng Dai Group. Ayon sa sitwasyon ni Dai Xingwei, dapat ay wala pang ibigay ang bahagi nang walang bayad kay Dai Shanshan. Paano ang sistema? Nagbibigay ng babala na siya ay nagmamalaki.
Magandang araw, Ginoong Dai. Ako si Attorney Jiang mula sa Jiang Cheng Law Firm. Ayon sa huling habilin ng matandang Ginoong Dai, naipasa na namin ang kanyang lahat ng bahagi sa kanyang kamay. Lahat ay walang bayad na naipasa sa kamay ni Ginoong Dai Shanshan. Bukod dito, ang hawak mo na 10% ng bahagi dahil sa kumpanya ay malapit ng mabangkarote na muling binili ay nerelease na. Ang halaga nito ay 10 milyon. Kakaka-transfer lang sa iyong account, di ba? Ang mga bahagi sa aking kamay na na-convert sa pera, kaya't dapat ay 100 milyon iyon. Bakit naging 10 milyon na lang? Bakit 10 milyon na lang ang natira? Iyon ang ibig sabihin na iyong naiintindihan. Ano ang ibig mong sabihin sa pagkabangkarote? At saka, ako ang anak ng matandang iyon. Paano siya magiging nasa testamento? Naibigay ang lahat ng bahagi. Sa cute na iyon. Tiyak na may problema. Pasensya na, Ginoong Dai. Bilang isang profesional na abogado, ako ay responsable lamang sa mga isyu ng testamento. Ang Dai Group ay ang testamento na ginawa ni Ginoong Dai bago siya pumanaw. Itinatag na testamento. Kapag si Ginoong Dai, ang iyong illegitimate child ay lumabas, ito ay magiging walang kondisyon. Ililipat ang mga bahagi sa ilalim ng pangalan. Kay Ginang Dai, ako, mamatay na lang ako, at gumawa pa ng ganitong testamento na panghuhukay sa anak. Pangulo, ang Dai Group, 3 minuto na ang nakalipas. Dahil sa kabuuang pag-withdraw ng pondo, ay nabangkarote. Wala na ang Dai Group. Oo, matapos ideklara ng grupo ang pagkabangkarote. Si Ginoong Chu ang bumili ng grupo. Ito ang nag-ayos ng mga pagkalugi. Ngayon ang grupo ay pinalitan na ng Chu Group. Ang aking bilyong grupo ay nawala na. Naging pag-aari mo na, Chu Yang. Maaari mong isipin ito, na dating opisyal, ang anak na iyong minamaliit, ngayon, ang halaga ay umabot na sa bilyon. Halaga ng bilyon. Shanshan, paano ko? Ay hindi rin ba iyong ama? Hihingin ko sa iyo, 500 bilyon. Hindi naman labis, di ba? Ako, hihingin ko sa iyo, 500 bilyon. Hindi naman labis, di ba? Ginoong Dai. Ang 500 bilyon na ito, hindi mo dapat hilingin kay Shanshan. Huwag nang pag-usapan ng 500 bilyon. Kahit na 5,000 bilyon, ibibigay ko rin sa iyo. Ikaw. Ngunit, iyon ay noon. Dai Xingwei. Si Shanshan ngayon ay, wala nang anumang kaugnayan sa iyo. Mula ngayon, kami ay tanging, ang pinakapangunahing tungkulin sa pagpapalaki. Ang natitirang pera, huwag mong asahan na makakuha ng kahit 1 sentimo. Ikaw, maghintay ka sa akin. Maguulat ako. Mayroong taong may balak na pumatay. Bambang Pandagat. Salamat sa iyo, salamat sa iyo. Walang anuman. Wala rin akong ginawa. Sa kabaligtaran, dapat pa nga akong magpasalamat sa iyo. Nadagdagan ng aking ari-arian. Sa ganitong kalaking kumpanya, tiyak na napakahirap ng pagkuha. Salamat sa iyong pagsisikap. Bilyonaryang babae. Gusto ko sanang magtanong, ano ang plano mo sa susunod? Mananatili ba ako sa Magic City para pamahalaan ang aking Chu Group? Oh, gumawa ng ilang proyekto sa pamumuhunan. Sa ngayon, wala pa akong naiisip. Ayusin muna. Pag-usapan na lang ang mga bagay tungkol sa lolo ko. HMM. Siyempre. At ang mga bagay sa pagitan nating dalawa. Ang mga bagay sa pagitan natin. Binabati kita. Ginoo ng pinakamayamang tao sa mundo. Ang mga ito ay mga numero lamang. Para sa akin. Ikaw ang pinakamahalaga. Madaling magsalita. Shanshan. HMM. Dati akala ko, kapag may pera, mayroon ng lahat. Nang makilala kita, dito ko lang naintindihan, na ikaw ang nariyan, ay ang lahat. Gusto mo bang pakasalan ako? Hayaan mo akong alagaan ka habang buhay. Pakasalan mo ako. Okay ba? Sige, handa ako. Sabihin ko sa'yo, tungkol sa proyekto ko noong nakaraang taon, kumita ng 10 bilyon. Ako ang makabagong Buffett. Anong nangyari? Narinig na naman akong may nagmamayabang. Oo nga, pero, para sa akin, hindi na ito mahalaga. Bakit? Dahil,
Sa aking buhay, ang pinakamahalaga ay nandyan na sa aking tabi.